Bayaran mo ako ng milk tea. Ang mga tao sa paanan ng bundok ay nakasakay sa motorsiklo. Ganito ba kayo kayabang? Bumaba ka ng sasakyan o babarilin ka namin. Ako ang pangulo ng land group, Lanzin. Paano ninyo nagawang harangin ang sasakyan ko? Ikaw ang hinahanap namin. Bayaran mo ako ng milk tea. Naghahanap ka ng gulo. Patayin mo siya. Kung ganun, buhay ninyo ang kabayaran. Wow, ang galing. Pangulo, ayos ka lang ba? Tiyuhin Lee, ayoko na sa tagapagbantay na ibinigay ng tatay ko. Siya ang gusto ko. Kamusta, magandang babae? Ako si Zhang Xiaohu. Magaling ang galaw mo. Salamat kanina. Ako si Lanzin. Ako ang pangulo ng land group. Apelyido niya ay Lan. Siya ba ang magiging asawa ko? Interesado ka bang maging tagapagbantay ko? Taon, 5 milyon. Maging tagapagbantay. Tamang-tama para makilala ko ang ugali niya. Sige, Señorita Lan. Ang pinakamahusay mong tagapagbantay. Dumating na si Zhang Xiaohu. Pakisakay na po kayo. Ako ang magmamaneho para sa'yo. Terra, A88888. Pangulong Lan, nandito na tayo. Tawagin mo na lang akong Lanzin mula ngayon. Ito ang iyong kontrata bilang tagapagbantay. Ang sahod ay ipapadala rin. Sa card na nakasaad sa kontrata. Siguradong poprotektahan ko si Pangulo Lan. Kuya. Señorita ng pamilya Lan. Siya nga. Ito ang pinirmahang dokumento ng minahan ng ginto. Kapag lumalabas ay tagapagbantay lang ang kasama. Ito si Zhang Xiaohu. Siya ang personal kong tagapagbantay na kinuha ko. Ito si Tian Yingying. Ang aking katulong. Kumusta, kuya? Hindi ba sinabi na ang Señorita ng pamilya Lan? Siya nga. Hindi ba't sinabi na ang Señorita ng pamilya Lan? Kapag lumalabas ay tagapagbantay lang ang kasama. Bakit ngayon may dalawang katulong na kasama? Mas mabuti kung walang tagapagbantay. Sinabi ng leader, kailangan makuha ang dokumento sa kanyang kamay. Mga kapatid, kumilos ayon sa plano. BALENCIAGA. May hold up, hulihin ang magnanakaw. Lahat kayo, umalis sa harapan ko. Gusto pang mag-hold up, naghahanap ng gulo. Ang punyal na ito, sa puso dapat itarap para maramdaman. Hindi pa ako patay. Ganito lang ang tapang. Nagpapanggap pang magulo. Salamat, mga kapatid. Huminto ka. Kapag lumapit ka pa, hindi na ako magpapakabait. Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, bigyan mo ako ng 10,000 piso bilang pasasalamat. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang pera para sa inyong kaligtasan. Kung ayaw niyong bumili ng kaligtasan, pwede rin. Pero hindi ko maipapangako na makakaalis kayo dito ng buo at ligtas. Bumili, bumili, bumili. Bumalik kayo at sabihin sa inyong boss na huwag na siyang maglaro ng madilim na taktika. Ang punyal na ito, hindi ko nagagamitin ang likod ng kutsilyo. Umalis na kayo, bilis. Pangulo Lan, saan mo nahanap ang tagapagbantay na ito? Ang galing niya. Siya ang aking tagapagligtas. Kung kailangan mo ng pera, pwede kitang bigyan. Kaya kung kumita ng pera gamit ang sarili kong kakayahan, ang perang ito ay hindi malinis ang pinanggalingan. Kapag may nagsumbong, mahuhuli tayo. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng pera, lumapit ka sa akin. Mukhang galante siya. Pangulo Lan, handa na ang kwarto. Nasa kabilang kwarto lang ako. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Sandali, kunin mo ang dokumentong ito. Ingatan mo ito. Huwag. Ipagkatiwala mo sa akin ang bukas. Ano ba talaga ang ginawa ng fiancé ko? Hindi ko akalain na ang daming mamamatay tao ang naghahanap sa kanya. Sa tingin ko, walang problema kung titingnan ko lang. Paglipat ng minahan ng ginto, kaya pala may gustong pumatay sa kanya. Napakahalaga ng bagay na ito. Nakakagulat na pinagkatiwalaan mo akong mag-ingat nito. Sige na nga, dahil ganito ang tiwala mo sa akin. Hayaan mo akong protektahan ka. Nasaan ang folder? Pangulong Lan, huwag mag-alala. Sa mga kamay ko, siguradong walang problema. Pumunta sa departamento ng proyekto ng Tai Chi. Hindi na natin hihintayin si Ate Yingying. May iba pa siyang gagawin. Aalis na tayo. May mga tao talagang naghahanap ng gulo. Kapatid, baba ka at mag-usap tayo. Pangulong Lan, huwag kang matakot. Nandito ako. Ang lakas ng loob mong gumawa ng kalesmaan. Mukhang masyado akong magaan noong una.
Masyado akong nagtipid sa lakas. Ako si Dao Bage, sa buong buhay ko. Ang tanging meron ako ay ang tapang na ito. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikita na may lakas ng loob na takutin ako. Kapatid, ang ilang hanggang kahapon, sinabi nila na ikaw ay parang Diyos. Hindi ako naniwala, kaya personal kong tiningnan. Ang resulta, hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Sakto, may kaalaman ako sa medisina. Pinakamagaling ako sa paggamot ng insomnia. Gusto mo bang gamutin kita? Ang kulit mo rin. Pero, alam ko rin kung paano gamutin ang insomnia. Ang paraan ay ang mawala ng tuluyan ang mga taong nagbabanta sa akin. Mawala ng lubusan. Kumilos na. Dao Bage, mukhang ang insomnia mo ay hindi na magagamot. Kung hindi, bibigyan kita ng isang solusyon na pangmatagalan. Huwag, huwag, huwag. Lahat ito ay isang pagkakamali. Sige, sabihin mo, sino ang nagutos sa'yo na pumunta rito? Ano ang layunin? Ako. Nabulag ako sa kasakiman at gustong kunin ang mga gamit ninyo. Mukhang sinusunod mo ang mga patakaran ng mundo ng mga gangster. Hanggang ngayon, wala ka pang sinasabi na totoo. Sige, maghanda ka na. Huwag, 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 huwag. Huwag kang magpaputok. Sasabihin ko na lahat. Si Tian Bao. Interesado siya sa minahan ng ginto ng pamilya Lan. Inutusan niya akong maghanap ng paraan para makuha ang kontrata ng minahan ng ginto mula kay Señorita Lan. Kunin ito. Bukod sa pagkuha ng kontrata, ano pa ang ipinagawa niya sa'yo? Pinagawa niya sa amin na pakialaman ang mga makina para pigilan ng pamilya Lan na magmina. Talagang tapat ka sa kanya, ha? Marami kang nakuhang benepisyo mula sa kanya, hindi ba? Wala kaming ginalaw kahit isang sentimo. Ang ama ni Tian Bao. Napakalaki ng impluwensya niya sa lungsod ng Pinghay. Kung hindi natin siya susundin, tiyak na tatanggalin tayo. Bibigyan kita ng paraan para mabuhay. Sasama ka ba o hindi? Ikaw ang magdesisyon, kuya. Sumama ka na lang sa akin mula ngayon. Ako ang bahala sa'yo, kuya. Hindi sa ayaw ng mga kapatid natin. Kapag nalaman ito ni Tian Bao, tiyak na hindi niya tayo palalampasin. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't pinapanta ka niya sa pamilya Lan para gumawa ng kalasmaan? Ganito, magpalat kayo ng pagkakakilanlan. Pumunta kayo sa kumpanya ng Lan, sa Taiki, bilang mga tagapagbantay. Hindi kayo kukulangin sa pera. Sige, kuya, susundin namin ang lahat ng sinasabi mo. Ako si Zhang Xiaohu. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan ko mula ngayon. Sige, Tiger Kuya. Kung wala na, aalis na ako. Sige, Tiger Kuya. Sandali. Bumalik ka at magpahinga ng ilang buwan, gagaling ka rin. Salamat, Tiger Kuya. Aalis na ako. Salamat, Tiger Kuya. Tara na. Ang galing mo talagang makuha ang loob ng mga tao. Hindi ba't magaling magturo si Pangulong Lan? Pinapanta mo sila sa Taiki para magtrabaho. Humingi ka ba ng pahintulot sa akin? Hindi ba't mag-uulat pa lang ako sa'yo? Wala namang problema kung gagawin mo silang tagapagbantay. Pero sila ay mga tambay sa kalsada. Paano natin sila pamamahalaan? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi sila maglalakasloob na gumawa ng gulo. Pero, si Tian Bao, mukhang hindi siya madaling kalabanin, hindi ba? Base sa mga dokumentong nakita ko, siya ang may pinakamaraming tala. Talagang tiningnan mo ang mga dokumento. Tapos na. Paano ko nasabi iyon? Ilang araw pa lang akong bumaba ng bundok. Bumaba na agad ang IQ ko. Hindi naman siguro ako matatanggal sa trabaho, di ba? Hindi na mauulit ito. Talagang malawak ang pananaw ni Pangulong Lan. Ang pamilya Tian ang pinakamalakas dito. Yumaman din sila sa pagmimina, kahit na lumipat na sila sa lungsod para magpalago. Pero dito, nandito pa rin ang kanilang pangunahing base. May koneksyon sila sa lahat ng aspeto, legal, ilegal, at nasa gitna. Ang pagkuha lang sa mga tambay na ito, ay walang magiging epekto. Ang galing naman nila. Bakit hindi na lang natin tapusin ang pamilya Tian? Hindi ba't masosolusyonan na ang lahat? Xiaohu, tandaan mo, tayo ay mga lehitimong negosyante. Hindi tayo mga kriminal. Ha, naiintindihan ko. Tara na. Maligayang pagdating, Pangulong Lan, sa inyong inspeksyon. Pumasok po kayo. Hindi na kailangang pumasok. Narito ako para lutasin ang problema. Kailan magsisimula ang trabaho doon? Ito. Paano kung pag-usapan natin ito sa loob? Bakit? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Dahil ito ay tungkol sa paglutas ng problema. Pumunta na lang tayo direkta sa lugar. Oy, Pangulo Lan. Pangulo Lan, maaga pa. Nagagalit ka ng ganito. Hindi maganda ito para sa balat mo. Tian Bao, bakit ka nandito? Engineer Liu, hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa akin? Ano ang ipapaliwanag?
Simula ngayon, ang proyekto ng Taiki. Mula ngayon, magiging sa pamilya Tian na ito. Ang Taiki ay kumpanya sa ilalim ng Land Group. Bakit hindi ko alam? Kailan ito naging sa pamilya Tian? Pangulo Lan, simula, ngayon. Naiintindihan mo ba? Saan galing ang baliw na aso na nag-iingay dito? Oy, Pangulo Lan, mag-ingat ka, baka kagatin ka ng baliw na aso. Sino ang tinatawag mong apo? Oy, sinasabi ko lang na may baliw na aso na nag-iingay. Bakit ka nagmamadali? Naghahanap ka ng gulo. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Mga kapatid, sugod. Mga kapatid, ipaghiganti natin si Bauge. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Mga kapatid, sugod na. Mga kapatid, ipaghiganti natin si Kuya Bao. Kayong lahat, sino mang makakaputol ng isa niyang binti, bibigyan ko ng 10,000. Oo. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Hoy, kayo. Miss, ayos ka lang ba? Hindi. Sino ka ba? Gusto mo bang agawin ang eksena ko? Miss, anong gagawin natin sa taong ito? Dito ka muna. Oo. Ano ang gagawin mo? Si Lanzong ba mismo ang gagawa nito? Tulungan kitang atali siya. Maghintay ka muna sa tabi. Si Tian Bao. Hindi ba't matagal mo nang gusto? Ang karapatan sa minahan ng ginto. Maari ko itong ipasa sa'yo. Si Lanzong, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Narito ang kontrata para sa paglipat ng minahan ng ginto. Kapag pinirmahan mo ito, iyon na ito. Si Lanzong, sabihin mo na lang ng direkta. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bakit? Hindi ba't matagal mo nang gusto? Ang minahan na ito. Ngayon, ibinibigay ko na sa'yo, pero natatakot kang tanggapin. Oo, kaya ko. Bakit hindi ko kakayanin? Si Lanzong, huwag mo akong magjukan. Sa lugar na ito sa Dalong, walang bagay na hindi ko kayang gawin. Ako si Tian Bao. Kung ganito, pumirma na tayo ng kontrata. Magbayad na. Sige, walang problema. Tatawagan ko na ang tagapamahala ng pananalapi ngayon. Lanzong, masyado itong malaking halaga. Wala kaming ganong kalaking pera sa account. Lanzong, bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Bigyan mo ako ng ilang araw para maayos ang pondo. Pagkatapos ng 7 araw, tiyak na ibibigay ko ang pera. Sa'yo, sa akin. Wala ka pang ganong kalaking konsiderasyon. Lanzong, aaminin ko na sa'yo. Hindi ko kayang maglabas ng ganong kalaking pera ngayon. Kung hindi natin pipirmahan ang kontrata ng paglipat, ang proyekto ay mapipilitang tumigil ng walang hanggan. Bakit natin hahayaang mangyari ito? Bigyan mo ako ng ilang araw. Tiyak na ibibigay ko ang buong halaga. Magiging maayos ang lahat para sa atin. Sige, bibigyan kita ng 7 araw. Pero, gusto ko ang mga minahan ng pamilya Tian. Bilang collateral. Lanzong, masyado namang malaki ang hinihingi mo. Paano? Hindi mo ba kayang makalakam ng ganong kalaking pera sa loob ng 7 araw? Paano ito magiging imposible? Gawin na lang natin ang sinabi mo. Pumirma na tayo ngayon. Lanzong, salamat sa iyong pagsisikap. Uminom ka ng kape at magpahinga muna. Hindi ko ginagamit ang tasa na ginamit na ng iba. At saka, sa hinaharap, kung wala ang pahintulot ko, bawal pumasok sa opisina na ito. Lanzong, tingnan mo, ang iba may ginagawa. Pero ako, walang ginagawa dito. Hindi ko alam. Baka isipin pa ng iba, na ako ay alaga mo. Ang pangunahing tungkulin mo, ay tiyakin ang aking kaligtasan. Ang iba pang bagay, hindi mo na kailangang alalahanin. Pero kailangan mo akong sabihan, kung saan nanggagaling ang panganib na ito. Iyan ang dapat mong paghandaan. Lanzong, handa ka na ba? Na kumilos laban sa pamilya Tian. Sinabi ba sa'yo ni Yingying? Ay, hindi. Hindi ba sinabi mo na dati, Lanzong? Ang bundok na ito, Dalongshan. Ang pamilya Tian ang pinakamalaking makapangyarihan dito.
hanggat nandito pa sila. Kahit magsimula na ang operasyon ng minahan ng ginto, sa oras na iyon, hindi pa rin mawawala ang mga problema. Kaya, ang tanging paraan ay alisin ang pamilya Tian. Upang tuluyang mawala ang banta, ituloy mo ang sinasabi mo. Ginamit ni Lanzang ang minahan ng ginto bilang pain. Ngayon, si Tian Bao ay nagpasugal ng ilang minahan, kapalit ng ilang araw na palugit, maghanda ng pondo. Sa oras na iyon, kung hindi sila makakalikom ng pera, hehe, Lanzang, ang galing ng diskarte mo. Ang pamilya Tian ay talagang matibay ang pundasyon. Kung nais mong putulin ang kanilang daloy ng pera, talagang medyo mahirap ito. Lanzang, may naisip akong paraan ngayon, na maaaring magdulot sa kanila, na hindi makalakam ng pondo sa maikling panahon. Malaking halaga ng pondo. Ikaw, HMM, anong paraan ang naiisip mo? Si Tian Bao, ang ikalawang henerasyon, eksperto sa pagkain, pag-inom, babae, at pagsusugal. Kailangan ko lang gumamit ng simpleng taktika. Dalhin siya sa isang bagong kasino. Gagana ba ang paraang ito? Maaari akong magbigay ng pangako sa iyo. Kung hindi ko magawa ang misyon, bahala ka na, Lanzang, kung ano ang gagawin mo sa akin. Kung magawa ko naman ito, maaari ba akong magkaroon ng karagdagang bonus? Sige, bibigyan kita ng 6 na araw. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta ka kay Li Shu. At saka, kahit na ikaw ang bodyguard ko ngayon, ngunit bilang bahagi ng grupo, si Li Shu pa rin ang namamahala sa iyo. May reklamo ka ba? Wala akong reklamo. Susundin ko ang lahat ng plano mo, Lanzang. Sige. Hoy, Tiyo. Gusto ko sanang magtanong sa'yo. Nasaan ang pinakamalaking pasugalan dito sa Pinghay? Saan iyon? Sino ang tinatawag mong kuya? Kaka-28 ko pa lang. Kapatid, ito ay isang lehitimong hotel. Legal ang operasyon nito. Kuya naman, narito ako para ipakilala sa iyo ang isang malaking negosyo. Huwag mo akong piliting guluhin ang lugar mo. Mag-usap tayo ng maayos. Mukhang isa kang tao sa industriya. Dapat alam mo ang mga patakaran sa larangan natin, hindi ba? Oo, naiintindihan ko. Ang mahalaga dito ay kung saan may mas marangyang lugar. Sige, ang pangalan ko ay Gao Wei. Tinatawag ako ng mga tao sa industriya bilang Kuya Leo. Tamang tao ang nilapitan mo para magtanong tungkol sa pasugalan. Sa buong Pinghay, walang mas pamilyar pa kaysa sa akin. Pumunta ka sa akin. Sasamahan kita roon. Sige, pupuntahan na kita ngayon. Grabe, ang malas ko talaga. Natalo na naman ako. Isa pa, hintayin mo akong manalo. Ano, Kuya Ho? Hindi pwede, masyadong maliit. Mayaman ang kalaban, isang anak mayaman. Ang lugar mo. Sa tingin ko, pag nakita lang ng kalaban, tatalikod na agad at aalis. Alam ko ang isang lugar, pero ang mga pasilidad, kailangang muling i-install. Walang problema dyan. Basta gawin itong engrandi at marangya. Ang bagay na ito ay kalahati ng natapos. Kuya Ho, hindi ka ba maglalaro ng dalawa? Kung matalo, akin na ang talo. Kung manalo, sayo ang panalo. Sigurado ka ba? Baka umiyak ka. Nagbibiro lang si Kuya Ho. Malaki, 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 malaki. Itaya na lahat, Alan. Lahat ay Alan na. Sa round na ito, kinuha lahat ng dealer. Bastos na bata, ano ang sinasabi mo? Kung alam ko lang, sana kabaliktaran ang tinaya ko. Nasaan ang pera ko? Hindi ako naniniwala. Itataya ko pa rin sa dati. Sa pagkakataong ito, dapat ito na ang jackpot. Kuya, hindi tama ang ganitong laro mo. Ang jackpot ang pinakamahirap makuha. Bata, unang beses mo bang maglaro? Kita naman na hindi mo alam. Balik, Alan, lahat ay Alan na. Ano? Jackpot ito. Kuya, ikaw ba ang Diyos ng sugal? Scar, kumusta ang sayo? Tiwala sa akin si Tian Bao. Hindi siya nagduda sa akin. Totoo ngang inaayos niya ang pondo ngayon. Nagpapadala siya ng tao para mag-ayos. Nang kita mula sa 3 kasino. Magaling. Dalhin mo siya doon. Sa locus yung ipinadala ko sa'yo. Siguraduhin mag-enjoy siya ngayong araw. Oo. Lanzang, nerserba na ni Ate Ying Ying ang VIP room. Pumasok na tayo. Oo, tara na.
Diretso na tayo sa usapan, Tianzong. Ang anak mong si Tianbao. Ang ilang minahan na isinangla sa akin. Magkano ang kailangan para maipasa ang mga ito? Hindi ganito ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa negosyo, di ba? Paano mo gustong pag-usapan ito, Tianzong? Lumabas kayong lahat. Mga bingi ba kayong dalawa? Nakikipag-usap ako sa amo ninyo tungkol sa negosyo. Walang kaayusan. Lumayas kayo. Lumabas muna kayo. Oo. Tianzong, maaari mo nang sabihin ang mga kondisyon mo. Lanzong, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga minahan ng pamilya Tian. Hindi namin ito ipapasa. Sigurado ka ba? Ang anak mong si Tianbao, mukhang naghahanda pa rin. Para sa pondo ng minahan ng ginto sa Dalongshan. Para sa pondo ng paglipat, 2 araw na lang. Ang huling araw na ito. Kung sa oras na iyon, hindi makapagbayad ang anak mo sa tamang oras. Ang pamilya Tian, hindi maaaring hindi makalakam ng kaunting pera. Hindi ba? Lanzong, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Kapag nawala ang minahan ng ginto sa Dalong Mountain, baka mahirapan ang mga araw ng Land Group. Hindi magiging madali, hindi ba? Pero, si Lanzong ay napakaganda. Kung handa kang samahan ako, kaya kung magbigay ng kaunting konsesyon, ang aking minahan, ay ibibigay ko sa iyo ang isang kapat. Xiaohu, anong tunog ang naririnig sa loob? Walang panganib kay Lanzong, hindi ba? Hindi ko masabi. Kuya Hu, tapos na ang gawain. Pakawalan mo siya. Lanzong, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino ka ba? Lumayas ka dito. Ikaw na may apelyidong Tian. Pinapayuhan kita na mag-ingat. Lanzong, ganito mo ba pinamamahalaan ang mga tauhan mo? Tianzong, ikaw ang unang naging bastos. Kami ay nagdepensa lamang ng naaayon. HMPH, sa Dalong Mountain. Walang sino man ang nagtatangkang magmayabang sa harapan ko. Lanzong, ang nangyari ngayong araw, kung hindi mo maipapaliwanag ng maayos, ang land mining ninyo, ay maghintay na lang sa pagkalugi. Ikaw na may apelyidong Tian. Napakalakas ng loob mo. Ano? Tianzong, ang batang amo ay natalo ng malaking halaga sa sugal. Ang walang kwentang anak na ito. Lanzong, matindi ka talaga. Pero may panahon pa tayo sa hinaharap. Ano ang ginawa mo? Naputol na ang chain ng mga ari-arian ng pamilya Tian. Hindi ba gusto mo ang minahan? Ang karapatan sa pagmimina ng ginto sa Dalongshan. Nakuha na ito pabalik. Totoo ba? Oo, mukhang minamaliit pa rin kita. Lanzong, sa pagkakataong ito, maaari ba tayong maghapunan ng magkasama? Kung ganoon, hayaan mo akong magpakain sa'yo. Tara na. Oo, magaling ang ginawa ni Xiaohu. Narito ang 1 milyon bilang gantimpala sa'yo. Naipasok na ito sa iyong account ng Finance Department. Narito ang resibo. Pakipirmahan mo ito. Hindi ito tama, di ba? Lanzong, nagkamali ka ba? Paano mangyayari iyon? Ying, pumasok ka sandali. Oo, Lanzong, hinahanap mo ako. Pakicheck ang record ng transfer sa card na ito. Sige. Lanzong, ang card na ito ay may 1 milyon nakita kanina. Nasaan ang pera? Ang card na ito ay nakaset na kapag umabot sa tiyak na halaga, automatikong ililipat ito sa isa pang card. Ano? Matandang lalaki. Niloko mo ako. Pwede mo ba akong tulungan? Naalisin ang automatikong transfer na ito. Isinara na ba? Hindi ko maisara. Paano naman ito? Kailangan hanapin ng taong gumawa ng card. Bukod pa rito, ang card na ito ay hindi pangkaraniwang card. Sa buong bansa, may limitadong edisyon na 10 piraso lamang. Niloko ako ng matandang iyon. Tama na, Xiaohu. Huwag ka nang magulo. Samahan mo ako sa Hui Chuntang. Pupunta ako upang bisitahin ang aking ina. Zhang Shu, hindi maganda ang nangyari. Bumalik ang sakit ng dalaga. Ano? Paano nangyari ito? Bilisan mo, pumunta sa Hui Chuntang. Ano ang nangyayari? Nasa panganib si Lanzong. Ano ang nangyayari sa Hui Chuntang? Hindi kaya may nasagasaan silang tao. Narinig ko noong nakaraang araw. May dumating na isang pasyente na may malaking impluensya. Wala si Zing Lao na doktor. Ang anak niyang si Zing Jun ang tumingin. Noon ay mukhang gumaling na. Hindi pa lumilipas ang ilang araw. Lalong lumala ang sakit. Diyos ko,
Diyos ko, ang Hui Chuntang ay 100 taong gulang na establishmento. Hindi kaya masisira ang reputasyon nila. Sino ang makakapagsabi ng sigurado? Bumalik, bumalik, walang gagalaw. Li Shu, ano ang nangyayari? May grupo ng tao na nagsara ng pintuan. Hindi pinapayagang pumasok o lumabas. Anong nangyayari? Anong problema? Kayo, anong ibig sabihin nito? Talaga bang ginawa ninyong parang sariling bahay ang Hui Chuntang? Ginawa ninyong parang sariling bahay. Patawarin mo kami, miss. Ang pangalawang dalaga sa pamilya namin ay nasa kritikal na kalagayan ngayon. Hintayin nating gumaling ang sakit ng pangalawang dalaga sa tulong ni Zinglao. Pagkatapos, natural na papayagan namin kayong umalis. Ikaw. Ang kalagayan ng pasyente ay kritikal. Hindi pa ba dumadating si Zinglao? Nasa lungsod ng Pinghay na siya, pero kailangan pa niyang makarating dito. Baka kailangan pa ng 20 minuto. Dr. Liu, mag-isip ka pa ng paraan para makakuha ng oras. Hindi pwede. Lahat ng posibleng paraan ay naisip ko na. Pero may isang paraan. Parang may isang uri ng acupuncture sa tradisyonal na medisina, na maaaring pansamantalang protektahan ng daloy ng dugo sa puso. Dr. Zing, ano pa ang hinihintay mo? Pumasok ka na. Pero hindi pa ganap ang kaalaman ni Zing. Sa ngayon, hindi pa magagawa. Ay nako. Acupuncture. Marunong ako niyan. Ang sinasabi ninyo ba ay yung siyam na daloy ng acupuncture? Isang pangunahing antas ng acupuncture sa tradisyonal na medisina. Oo, 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 oo. Iyon nga ang siyam na daloy ng acupuncture. Sino ka, bata? Paano ka nakapasok? Pumasok ako mula sa bintanang iyon. Narito ako para sunduin si Lanzong. Ang mga kabataan talaga, puro kayabangan ang sinasabi. Ang 9 Meridians Acupuncture Technique ay bahagi ng tradisyonal na medisina. Isang napakakomplikado at misteryosong pamamaraan ng acupuncture. Kailan pa ito naging pangbaguhan? Kapatid na bata, talaga bang alam mo ang pamamaraan ng acupuncture na ito? Siyempre, alam ko ito. Wala ng oras. Dahil alam ng batang kapatid na ito ang pamamaraan ng acupuncture. Bakit hindi natin siya subukan? Kapatid na bata, pakiusap. Sandali lang. Kahit sinabi kong alam ko, hindi ko naman sinabing tutulong ako sa pagligtas ng tao. Kapatid na bata, basta mailigtas mo ang pangalawang dalaga ng pamilya namin. Kahit anong hiling mo, sabihin mo lang. Kung ganoon, madali na yan. Sabi nga sa kasabihan, ang pagligtas ng isang buhay ay mas mahalaga kaysa sa paggawa ng 7 antas ng pagoda. Kung talagang nahihiya kayo, pwede rin naman magbigay ng kaunting pasasalamat. HMM. Ang kayamanan ay isang bagay na hindi mahalaga. Isa lang ang hiling ko. Hayaan ninyong makaalis agad si Lanzong. Kapatid na bata, huwag kang mag-alala. Basta walang mangyari sa pangalawang dalaga ng pamilya namin. Siyempre, madali na ang lahat. Sige. Aalis na ako. Hoy, nasisiraan ka na ba ng bait? Mahalagang usapin ang buhay ng tao. Paano mo magagawa ang basta-basta? Paano kung may mangyari at madamay si Lanzong? Li Shu, hayaan mo na siyang pumunta. Oo. Tao ba ito? Normal naman ang kulay ng balat ng taong ito, pero malamig ang katawan niya, parang yelo. Hindi ito lason o namamana. Pagkalason sa pagkain ng sanhi, nagdulot ito ng neurogenic na pagkahimatay, at kaguluhan sa daloy ng dugo at enerhiya. Limang minuto na ang nakalipas. Kaya ba ng batang iyon? Hoy, Zing. Nasaan si Zinglao? Gaano pa katagal si Zinglao? Mga 15 minuto pa. Bilisan mo na. Hoy, tapos na. Wala nang oras. Kasalanan ko, hindi ko sapat na natutunan ng sining. Ay nako. Hoy, Itay. Nasaan ang pasyente? Zinglao. May isang batang lalaki sa loob. Ginagamot niya ang pasyente gamit ang pamamaraan ng siyam na karayom. Ano? Kalokohan ito. Ang pamamaraan ng siyam na karayom ay hindi basta-basta, na kahit sino ay pwedeng gawin. Kung wala kang dekadang karanasan, kahit ang pinaka-basic ay hindi mo matututunan. Hindi niya alam, hindi mo rin alam.
Bata, mahalagang usapin ang buhay ng tao. Hindi mo pwedeng basta-basta gawin ang gusto mo. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Ano bang pinapalo mo? Wala ka bang kahit kaunting galang? Buhay pa ang tao. Pwede na ba akong umalis kasama ang amo ko? Walang problema. Pwede kang umalis kahit kailan. Kung wala namang problema kay ikalawang senyorita, magpapadala ako ng 10 milyon sa iyong account. Bilang pasasalamat. Sige, TSS. HMM. Matandang Zing. Wala ka bang maayos na paraan? Liu Zing. Isa ka rin sa mga nangungunang doktor. Ginagamit mo pa ang ganitong bagay para lokohin ang matandang tulad ko. Matandang Zing. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo na lang. Maayos ang pulso ng pasyente. Normal ang paghinga. Maliban sa medyo mahina ang katawan. Walang ibang sintomas ng sakit. Talagang gumaling siya. Matandang Zing. May isa pang race 8 dito. Race 8 ba ito ni Xiao Jun? May progreso na. Lahat ng naisip at hindi naisip ay napag-isipan na. Kahit ang mga sikat na doktor sa kabisera, hindi makakagawa ng ganitong kagandang race 8. Hindi ako ang gumawa nito. Ang binata kanina ang gumawa nito. Sinasabi mo, hindi ikaw ang nagpagaling sa sakit na ito. Ang binata kanina ang nagpagaling dito. Oo nga, nasa pasyente pa ako. Natuklasan ang mga bakas ng pamamaraan ng siyam na ugat ng karayom. Paano ito posible? Ang bata pa niya, pero napakahusay na niya. Kung ganoon, ang pangalawang dalaga ng aming pamilya. Wala na bang problema? Ang pasyente ngayon, sa kabuuan, wala nang masyadong problema. Sundin ang race 8 na ito para sa gamot. Sa loob ng 10 araw, tiyak na gagaling. Sige, salamat sa inyo, Ginoong Zing. Salamat, Ginoong Zing. Ito, salamat, Dr. Leo. Ang bayad sa konsultasyon, ibibigay sa inyo kapag gumaling na ang dalaga. Zhang Dihua, hindi na kailangan ng bayad sa konsultasyon. Ang tunay na nagligtas sa pangalawang dalaga, ay ang binata mula sa pamilya Lan. Oo, huwag nang tumanggi. Ang nararapat sa inyo ay para sa inyo. Tungkol naman sa batang kapatid na iyon, ako na ang magpapasalamat sa kanya. Ay nako, naipasa na naman ang 10 milyon. Hello, kumusta? Si Ginoong Zhang ba ito? Hindi ako bibili ng bahay, hindi rin ng kotse, hindi rin ako bibili ng mga investment. Humanap ka na lang ng iba. Pangalawang dalaga, nakontak mo na ba si Ginoong Zhang? Naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. Inakala pa niya na isa akong ahente. Tio Dihua, ang numero ng telepono na ibinigay mo. Sigurado ka bang tama ito? Hindi ito maaaring mali. Sinuri na namin ito. Ang batang iyon ay bodyguard ng Land Group. Isa lang siyang bodyguard. Pero nagawa niyang perpektong gamitin ang pamamaraan ng siyam na karayom. Tio Dehua, ihanda mo ang sasakyan. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Hello, Lanzong. May isang tao sa labas na nagsasabing siya ay ang pangalawang binibining Zhang. Sabi niya, dumalaw siya. Ano? Ang pangalawang binibining Zhang. Bilisan mo. Pakipasok siya agad. Lanzong. Ito ang pamilyang Zhang mula sa kabisera. Hindi ko inakalang sila mismo ang lalapit sa atin. Oo nga, ang ating Land Group, kung makakonekta sa pamilyang Zhang, sa lungsod ng Pinghay, ay magiging nangungunang grupo. Malapit na itong mangyari. Pangalawang binibini. Siya ang dakilang manggagamot na si Zhang. HMPH. Ano ang kailangan mo? Isang oras ang nakalipas. Tumawag na ako sa'yo. Tumawag ka na, tapos tumawag ka ulit. Mula pagkabata, walang sino man ang nangahas na ibaba ang tawag ko. At ngayon, 2 beses pa sa isang araw. Tio Dehua, maghintay ka rito. Pupuntahan ko siya para batiin. Sige. Naamoy mo na ba ng sapat? Oo. Bakit ikaw? Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Magpakilala tayo. Ako si Zhang Biu. Ako si Zhang Xiaohu. Mukhang parang tao. Ano ang ibig sabihin ng parang tao? Tao naman talaga ako. Paano mo nasabing parang tao lang? Ang ibig kong sabihin ay, kamukha mo ang isang taong kilala ko. Saan ka ba galing? Wala kang pakialam. Nandito ka ba para magpasalamat? Ipadala mo na lang ang pera sa card ko. Mali. Bigyan mo na lang ako ng cash.
Mukhang talagang magkahawig. Medyo may pagkabastos lang. 流里流气的。 Ang weird. Kung ayaw mong ibigay, huwag na lang. Isipin mo na lang na tumulong ako para sa kabutihan. Ay, naglaro ako ng buong gabi. Kailangan kong bumawi ng tulog. Ay, ikalawang senyorita. Bakit siya umalis? Uncle Dihua, umuwi na tayo. Umuwi. Naghihintay pa si Lanzong sa itaas. Hindi ko na iniintindi ang iba. Mas mahalaga ang bagay na ito ngayon. Hintayin ang kumpirmasyon. Tara na. Umalis na si Zhang Miss, Lanzong. Anong nangyari? Hindi ba natin siya sinalubong? Hindi ba natin siya pinansin? Hindi. Tinanong ko ang security kanina. Nagkaroon ng alitan si Xiaohu at siya. Pagkatapos, umalis si Ginang. Zhang nagalit. Paano nangyari ito? Papuntahin mo siya sa opisina ko. Pero hinanap ko siya kanina. Hindi ko siya natagpuan. Bukod pa rito, hindi rin niya sinagot ang tawag ko. Ano ang ginawa ni Kuya Ho kagabi? Bakit mukhang pagod na pagod siya? Kuya Lily. 李哥， Ano ang ginagawa mo sa dormitoryo sa oras ng trabaho? Si Kuya Ho ay may sakit, Lidu. Inaalagaan ko siya ngayon. May sakit ba siya? Paralisado o may demensya? Kailangan pa ba siyang alagaan ng iba? Ito. Nakakainis. Lidu, ayos ka lang ba? Sa bahay ni Kuya Ho. Sa wakas, nagising ka na. Dito kanina. Ninakawan tayo. O kaya naman, may nangapi ba sa'yo? Kuya Ho, hindi mo ba naaalala? Kanina habang natutulog ka, binugbog mo si Lido hanggang mawalan ng malay. Ha, ang lina itim ang mukha, naglakaslog na salakayin ako. Kuya Ho, problema ito. Si Lido ang nasaktan. Siguradong hindi siya titigil ng ganun-ganun lang. Bukod pa rito, 20 taon na siyang nagtatrabaho sa Pamilya Lan. Kung hindi maayos ang bagay na ito, ang trabaho mo ay maaaring mawala. Ying, hoy, Zhang Xiaohu, pumunta ka agad sa opisina ko. Oh. Kuya Ho, mag-ingat ka palagi. Lanzong, huwag po kayong magalit. Si Xiaohu ay hindi naman walang pakiramdam. Tungkol sa bagay na ito, maaaring may ibang dahilan dito. Nasaktan si Li Shu. Siya ang may pangunahing responsibilidad. Gumawa ka ng isang abiso. Ang lahat ng kanyang masasamang gawain. Ipaalam lahat ng ito. Ang kanyang bonus. At lahat ng kanyang performance bonus ay tanggalin. Para magsilbing babala sa iba. Hindi ba ito masyadong mabigat? Mabigat. Kung ganoon, tanggalin na rin ang kanyang sahod. Ito. Lanzong, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ba kita dapat kausapin? Lanzong, tungkol sa nangyari kay Li Shu. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi ko sinasadya. Natutulog ako noong oras na iyon. Ang tungkol sa inyo ni Li Shu, maaaring ituring ko itong personal na alitan. Pero ang tungkol kay Miss Zhang, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Miss Zhang. Oh, siya ba ang ahente? Ano ang nangyari? May inaalok ba siyang produkto sa iyo? Anong tagapagbenta? Siya ang pangalawang anak na babae ng pamilya Zhang sa Beijing. Hindi siya bahagi ng ating land group. Hindi natin siya pwedeng galitin. Hindi ko naman siya ginagalit. Siya mismo ang nagsabi na gusto niya akong pasalamatan. Bakit siya umalis? Lanzong, ang tanong mo, medyo mahirap para sa akin. Nasa kanya ang desisyon. Hindi ko rin siya pwedeng pilitin na manatili. Ibig sabihin, ang pag-alis ni Miss Zhang, walang kinalaman sa'yo. Siyempre, walang kinalaman. Sige, bibigyan kita ng isang gawain. Ang bagay na ito, kapag nagawa mo ito ng maayos, pwede kong ituring na parang walang nangyari. Na parang hindi ito nangyari. Kung hindi mo ito magawa, ang bonus at sweldo mo, huwag mo nang asahan. Lanzong, para sa'yo. Kaya kung harapin ang kahit anong panganib, tumahimik ka. Sa loob ng 24 na oras, tulungan mo akong makipagkita kay Miss Zhang. Gusto ko siyang imbitahan kumain. Ganun lang ka-simple. Xiaohu, akala mo ba si Miss Zhang? Madaling imbitahan. Kakatawag ko lang sa kanyang assistant. 那你给他本人打不就行了？ 你以为张小姐的电话有那么好得到呀？ 喂， 张少虎，你怎么想到给我打电话了？ 我老板说请你吃饭啊。 是蓝总吧？好啊，那今晚8点我请客。不过你穿的要正式点啊，不要吊儿郎当，跟个小流氓似的。关你什么事啊？我这叫复古。蓝总，我这算不算完成任务了？小虎，你和这个张小姐很熟吗？
不熟，就见过2面了。你说你救过他，难道之前在回春堂那次的病人是他？就是他。看来你的医术水平很高嘛。哎，还行吧。不过老头子说过，在国内呢，我可以横着走，在全球范围估计能找到1、2个队。行了行了，你先出去了。蓝总，我能预支点工资吗？我想买件衣服。 Narinig mo kanina si Miss Zhang na nagsabi. Sinabi niya sa akin na maghanda ng maayos. Hindi ko pwedeng hayaan na. Mapahiya kayo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nagbigay ang pamilya Zhang ng 10 milyong pabuya. Pati na rin ang perang ibinigay ko noon. Boss, kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin. Ang natitira na lang sa akin ay 3 yuan at 2 jaw. Sige, sige, sige. Ying Ying. Dalhin mo siya para bumili ng damit. Sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastos. Oo, salamat, Lanzong. Ngayon, ikaw, ay personal na bodyguard ni Lanzong. Hindi dapat masama ang panlasa mo sa pananamit. Kapag lumabas ka, huwag mong ipahiya si Lanzong. Tsaa, dagdagan. Palatandaan ito ng pagkalason. Maghanda ka agad ng isang palanggana ng malinis na tubig. Oh. Anong ginawa mo sa amo namin? Ikaw ang bodyguard ni Ginang. Kiyu, hindi ko akalain na isa rin pala siyang eksperto. Lolasan ang amo mo. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, mas mabuti pang huwag kang gumalaw. Malinis na tubig. Paano nangyari ito? Ayos na ang tao. Bumalik ka na. Magpahinga ka na lang ng maayos para gumaling. Salamat. Walang anuman. Binigyan ako ni Ginang. Kiyo ng isang set ng suit. Niligtas ko ang buhay niya. Kaya patas na kami. Ate Ying-Ying, umalis na tayo. Oo. Sino ang binatang nagligtas sa akin kanina? Magmadali kang alamin ito para sa akin. Oo. Ano? Niligtas ni Xiaohu si Ginang. Kiyu, siya nga, ang pinakamalaking shareholder ng Yunxiang Department Store. Kontrolado niya ang halos kalahati ng merkado sa Pinghay. Sa industriya ng pananamit, si Ginang, Kiyu, tama, napakakritikal ng sitwasyon noong oras na iyon. Mabuti na lang at naroon si Xiaohu. Gumamit siya ng acupuncture para maalis ang mga lason. Lahat ng lason ay nailabas niya. Posible kaya, ang kanyang kakayahan sa medisina. Talagang napakahusay niya. Oo, pero kung iisipin, talagang nakakapagtaka. Wala namang anak si Madam Kiyu. Pero sinabi niya, nabibili siya ng damit para sa anak niyang lalaki. Hindi kaya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang ganitong klaseng tao, kapag inawi mo siya, walang mabuting may dudulot. Boss Lan, may isa pa akong sasabihin. Si Uncle Lee ay wala ng malubhang problema ngayon. Pero, ang mga empleyado ng security system, lahat sila ay nagrereklamo para sa kanya. Sinasabi nila na dapat magbigay ng paliwanag ang kumpanya. Si Uncle Lee, para sa aming mag-ama, nag-alay ng buhay sa loob ng 20 taon. Iniisip ko, kung dapat ba siyang bigyan ng mas magaan na posisyon. Ang posisyong ito, hindi dapat hiwalay sa security system. Dapat ay promosyon pa rin. Hindi dapat isang walang kwentang posisyon. Kung hindi, iisipin niya na ang kumpanya ay parang nagtatapon ng hindi na kailangan. May punto ka. Pero, anong posisyon ang babagay sa kanya? Paano kung gawin siyang chief instructor? Sa kumpanya natin, may ganitong posisyon ba? Ay nako, nasa inyo lang ang desisyon kung magkakaroon o wala. Sa hinaharap, ang mga training na may kaugnayan sa seguridad. Si Uncle Lee na ang bahala sa lahat ng ito. Bukod pa rito, kapag siya ay nagtatrabaho, mahigpit at seryoso, tulad ni Xiaohu na matigas ang ulo, naayos niya ang lahat. Kung si Uncle Lee ang pupunta, para maging punong tagapagturo, ang posisyon ng pinuno ng seguridad, ay magiging bakante. Ano sa tingin mo? Ang posisyong ito ay ibigay kay Zhang Xiaohu. Ano sa tingin mo? Oo, sinaktan niya ang kapitan. Napahiya ang kumpanya sa labas. At gusto mo pa siyang i-promote. Ano ba talaga ang iniisip ni Boss Lan? Boss Lan, kung sa tingin mo ay kaya ni Xiaohu, siguradong kaya niya. Sige, kaya ganito na ang magiging desisyon. Halos oras na rin. Tayo, dapat nang pumunta sa appointment. Sige. Ito ay si Zhang Xiaohu. Boss Lan, hindi mo ba nakikilala siya? Nag-ayos ng kaunti. Mukhang maayos naman siya.
Magandang araw, Boss Lan. Hehe, nahulog ka ba sa kagwapuhan ko? Magmaneho ka na. Sayang ang effort ko sa pag-aayos. Ginoo at ginang, paumanhin. Ang aming restaurant ngayon ay hindi bukas sa publiko. Ganun ba? May nagimbita sa amin para pumunta dito. Sinabi na may nakareserbang kwarto. Kayo ba si Ginoong Zhang at Ginang Lan? Pasensya na po talaga sa inyo, mga kagalang-galang na bisita. Talagang nagbigay ng utos si Ginang Zhang. Ito ay pagkakamali sa aming trabaho. Ang 888 ay nasa direksyong iyon. Hindi ko inaasahan. Talagang inartila ni Ginang Zhang ang buong lugar. Mas mukha kang profesional sa suot mong suit. Ang kita sa isang araw ay umaabot ng 5 milyon. Kahit sa karaniwang araw, umaabot pa rin sa daan-daang libo ang kita. Napakayaman talaga ni Zhang View. Bakit kailangan pang gumawa ng ganitong kalaking eksena? Mas mabuti pang bigyan na lang ako ng kaunting pera. Kahit konting pahiwatig lang. Uy, dumating na kayo. Parang, mas mukha na kayong profesional sa suot ninyong suit. Ang batang ito, parang may kulang sa isip. Ano? Ginang Zhang, hindi pa ba gumagaling ang katawan mo? Gumaling na ako. MS Lan, pasok po kayo. Darating din ang pamilya ko ngayon. Sige. Uy, mas bata ka sa akin. Tandaan mong tawagin akong ate. MS Zhang, wala akong problema. Kung dagdagan pa kita ng ilang karayom, libre na iyon. Uy, dumating na kayo. Boss Lan, pwede bang hiramin ang iyong personal na bodyguard ng ilang araw? Kamakailan lang kami pumunta sa Pinghay. Nandito para maghanap ng lokasyon. Mag-shoot ng isang action na pelikula. Tamang-tama, kulang kami ng isang mamamatay tao. Sa tingin ko, ang ugali at anyo ni Xiaohu ay talagang akma. Ako na ganito Cab 8. Sinabihan pa akong parang mamamatay tao. Si Ginang Zhang ay isa palang aktres. Oo nga, itong pelikula na ito, ako ang nag-invest. Zhang Xiaohu, 3 milyong bayad. Tatanggapin mo ba o hindi? Kapag pumayag ka, yari ka sa akin. Ate, sa wakas, dumating ka na. Akala ko hindi na kita makikita. Ayos ka naman pala. Mamaya pag-uwi natin, susuriin ulit kita ng maayos. Ate, ito si Jilan at si Xiaohu. Jilan, ito ang ate ko, Zhang Junbai. Siya nga pala, ay isang kilalang doktor. Ikaw ang sinasabi ng kapatid ko, Zhang Xiaohu. Narinig kong marunong ka sa siyam na ugat na pamamaraan ng karayom. Hindi ko alam. Sino ang nagturo sa'yo? Pasensya na. Ang aking guro ay mapagkumbaba at hindi naghahangad ng kasikatan. Naiintindihan ko. Ang mga dakilang tao ay hindi alintana ang yaman at kasikatan. Tanging mga mabababaw na tao lang ang nagpapahalaga sa ginto at pilak. Ang mga dakilang tao ang tunay na hindi matatawaran. Yung matandang iyon, niloko pa ang sariling alagad sa perang pinaghirapan. Xiaohu, saan ka lumaki noong bata ka pa? Bakit? Ano bang nangyayari sa dalawang magkapatid na ito? Parang sobrang interesado sila sa mga bagay tungkol sa akin. Wala naman sigurong masamang balak, di ba? Wala lang, nagtatanong lang. Ate, umupo ka na. Ate, nasugatan ka. Hindi naman seryoso. Lagyan lang ng gamot, gagaling na. Miss Zhang, ang iyong pulbos na furong. Mukhang may problema. Ako mismo ang gumawa ng pulbos na gamot na ito. Walang problema dito, Miss Zhang. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong pulbos na furong ay ginawa mula sa 11 uri ng halamang gamot. Walang problema sa mga sangkap at paraan ng paggawa. Pero ang problema ay nasa iyo mismo. Huwag kang bastos. Walang problema. Sinasabi mo bang may problema sa katawan ko? Kung hindi ako nagkakamali, ang sugat mo, malamang nakuha mo ito habang namunguha ng prutas ng zoo. Dahil sa tinik ng puno, nasugatan ka, tama ba? Paano mo nalaman? Ay, nakita ko ang hugis ng sugat mo, at ang amoy sa katawan mo, amoy ng prutas ng zoo. Kaya nalaman ko, tama ang sinabi mo. Pero ano ang kinalaman nito sa pulbos na furong? Ano ang koneksyon? HMM, ang iyong pulbos na may bulaklak ng lotus. May isang sangkap na tinatawag na chonmasid. Ang chonmasid na ito ay karaniwang walang lason. Ang zuling fruit ay wala rin namang problema. Pero, kapag nagsama ang dalawa, nagiging lason ito, na maaaring magpabagal sa paggaling ng sugat. Dahil nakita mo ang problema, dapat mayroon kang solusyon, hindi ba? Ang unang paraan, bibigyan kita ng acupuncture. Isang tusok lang ay sapat na.
Ang pangalawang paraan naman, kailangan kong maghanap ng buto ng malaking dahon ng lotus. Pagkatapos ay durugin ito upang maging pulbos, at ilagay sa iyong sugat. Alam mo rin naman, na wala akong buto ng malaking dahon ng lotus dito. Halika, subukan natin ang iyong kakayahan sa acupuncture. Miss Zhang, mahal ang bayad sa aking serbisyo. Sapat na ba ang 1 milyon? Si Miss Zhang ay may pera, hindi tulad ng ibang tao, na kapag nagpapagamot, hindi nagbabayad ng pera bilang kapalit. 2. Zhang Xiaohu. Ano ang ibig mong sabihin? Tumahimik ka, ate. Nagbago na ang puso mo. Hindi mo na mahal ang iyong mahal na kapatid. Talagang kahanga-hanga. May interes ka ba, Xiaohu? Maging assistant ko. 1 milyon kada buwan. Ang bayad sa pagpapagamot ay hiwalay. Pwede tayong maghati ng pantay. Ha? Nagkasundo na ba ang dalawang magkapatid na ito? Nagre-recruit ka ba ng tao sa harap ng boss? Ay, yun. Sasama pa rin ako kay Boss Lan. Mabait sa akin si Boss Lan. Hindi ko siya pwedeng biguin. HMPH. Ang batang ito. Ano bang pinagsasabi niya? Ang napag-usapang bayad ay 1 milyong cash. Ipapadala bukas. Miss Zhang, ang bilis mo naman magdesisyon. Anong nangyari? Pinapanta ako ni Boss Lan para sunduin ka. Si Boss Lan, kailan pa siya naging ganito kabait sa akin? Ay nako, huwag ka nang magdaldal. Pero ikaw na ang magmaneho. Ha? Ikaw ang samando sa akin. Ako ang magmamaneho. Oo, kasi mas magaling kang magmaneho kaysa sa akin. Pupunta tayo sa Cloud Sea Manor. Hindi ba tayo babalik sa opisina? Bakit tayo pupunta doon? Oo, bumalik na ang ex-boyfriend ni Boss Lan. Nagbukas siya ng restaurant doon. Inimbitahan niya tayo para kumain. May boyfriend si Boss Lan. Kailan pa nangyari iyon? Bakit hindi ko alam? Ay nako, sa totoo lang, dapat ay dating nobyo. Si Boss Lan, 3 taon na ang nakalipas. Ay nakipaghiwalay na. Pero bumalik siya ngayon. Mukhang nililigawan niya ulit si Boss Lan. Mahal ko, ang dating nobyo ay nililigawan ulit. Ay nako, Xiaohu, bakit ka sobrang excited? 3 taon na si Boss Lan, na walang karelasyon. Sa pagkakataong ito, malay mo, matagal na palang hinihintay ni Boss Lan siya. Kalokohan ang sinasabi mo. Hindi ganyan si Boss Lan. Ay nako, huwag kang magdaldal. Pero na. Boss Lan, tara na tayo. Oo, ay, Xiaohu, mamaya makikita na natin. Ang dating nobyo ni Boss Lan. Narinig ko siya. Ay gwapo, at mayaman. Isa pa, siya ay mula sa Cannon Group, ang tagapagmana ng grupo. Cannon Group, hindi ba ang apelyido ng boss doon ay Song? Ay, ano ang balak mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ate Yingying, mukha ba akong mahilig sa gulo? HMPH, hindi naman. Ikaw nga ang ganitong tao. Ay, kayo po ba si Miss Lanzin? Ang batang amo ko. Pakiusap, pumunta po kayo. Mag-usap tungkol sa nakaraan. Sino ang inyong binata? Binibining Lan. Malalaman mo kapag pumunta ka. Ang binata ng aming pamilya. Si Binibining Lanzin lamang ang inanyayahan. Kayo, maghintay kayo rito. Ako, tumigil ka. Binibining Lan. Ganito ba kayo kawalang galang? Sa akin, Liu Yong, wala ba kayong respeto? Ikaw pala. Liu Yong, mukhang hindi naman tayo magkakilala, hindi ba? Bakit kita kailangang bigyan ng respeto? Binibining Lan, huwag mong kalimutan. Ang lahat ng iyong mga daanan ng transportasyon ay nasa ilalim ng kontrol ng pamilya Liu. Naniniwala ka ba o hindi? Isang tawag ko lang, ay hindi na makakapagpadala ang land mining. Kahit isang bato ay hindi na may lalabas. Ang lakas ng loob mo. HMPH, kung hindi, Binibining Lan. Halika at samahan mo akong uminom ng isang baso ng alak, at tapusin na natin ang usapang ito. Kung hindi, ano? Sa asal mong iyan, gusto mo pang yayain ang amo ko na uminom. Ha? Wala ba kayong salamin sa bahay? O wala ka bang ihi para tingnan ang sarili mo? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Ang itsura mo, pangit ka, pero ang taas ng pangarap mo. Hinahanap mo ang kamatayan. Sige, sugod. Gawin niyo siyang inutil para sa akin. Punong Lan. Umatras ka muna. Baka matalsikan ka ng dugo.
Ano ang balak mong gawin? Ang kapangyarihan ng pamilya Liu ay hindi mo kayang banggin. Ikaw, Lan Xin, bilisan mong paalisin ang bodyguard na ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang pamilya Lan mo. Huwag mong hampasin ang mukha. Ikaw, patay na matabang baboy. Kanino mo ipinapakita ang iyong buong araw na pagiging mataas? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na akong hampasin. Patawarin mo na ako. Punong Lan, ano ang gagawin natin dito? Nasaktan natin ang pamilya Liu, ang ating kadena ng transportasyon, ang Lan Group. Matagal nang may mga suliranin sa loob at labas. Ang alitan natin sa kanila ay mangyayari rin balang araw. Umaasa lang ako na sa panig ng aking ama ay mabilis na makahanap ang solusyon. HMM, umalis na tayo. Sige. Ay nako, Sikit, napaka-violent mo naman. Terra, alis na tayo. Alam mo ba, ang mabuting kaibigan natin, si Tian Bao, ay naloko. Sino ang ganitong katapang? Namangloko sa pamilya Tian. Huang Tian, ano ang ibig mong sabihin? HMM, si Tian na nakatatandang dalaga, ang batang lalaki sa tabi niya. HMPH, Tian Bao, hindi ba siya ang tinamba ng alalay niyang si Scar, na nagpatamba sa kanya? Ano ba talaga ang nangyari? PWE, si Scar ay wala lang. Kaya ko siyang patayin sa loob ng ilang minuto. TSEH, HMM. Si Tian Bao ay talagang tinamba. Ang batang iyon ay tuso. Ang batang iyon ay mukhang karaniwan lang, walang espesyal. Kaya niyang linlangin si Tian Bao. Siya nga iyon. Ang binatang nakasuot ng suit. Ano ang pinagmulan niya? Taga-Pinglay Circle siya. Hindi pa namin siya nakikita. Pinagmulan. Isa lang siya sa Blue Mining. Isang bodyguard lang naman. Isang bodyguard. Kaya niyang guluhin ang pamilya Tian ng ganito. HMPH, alis na. Mga kapatid, harapin natin ang batang bodyguard na iyon. Tulungan si Tian Bao na mag-higanti. Uy, saan galing ang bodyguard na ito? Mukhang maayos naman siya. Maghahanda ba siya para sa malaking selusalo? Sikit, mukhang hindi maganda ang intensyon ng dumating. Huwag kang padalas delos. Huwag kang mag-alala. Ako ba ang tipo ng tao na gumagawa ng gulo? Ang batang ito ay nakikipag-usap sa'yo. Hindi mo ba naririnig? Isang bodyguard. Paano nangyari na nasa parehong lugar tayo? Parang nadumihan ng hangin dito. Sino ang umutot kanina? Bastos na bata, niloloko mo ba ako? Ay, nagbibiro ka yata. Isa lang akong bodyguard. Hindi naman ako tagapagpalabas ng unggoy. Bata, ganito mo ba ako kakausapin? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko yan. Hindi ka ba unggoy? Nilapastangan ako ng batang ito. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Ay! Naglakas loob kang saktan ako. Hindi mo ba sinabi? Nilapastangan ba kita? Bakit hindi kita pwedeng saktan? Sa huli, pareho lang ang resulta. Ay nako, Sikit, ikaw. Pupunta ako kay Punong Lan. Nilapastangan ko rin ba kayo? Ikaw. Si Zhang Xiaohu, tama ba? Mukhang, hindi mo pa rin alam kung sino kami. Ang Li's Jewelry ay negosyo ng pamilya ko. Ako si Zhao Jia. Ang lahat ng negosyo sa North Street ay pag-aari ng pamilya ko. Bakit niyo sinasabi ang mga ito? Gusto niyo bang ibigay ang mga negosyong ito sa akin? Mga pabigat kayong lahat. Alam ba ng mga magulang niyo? Bata, isa ka lang. Isang hamak na bodyguard. Isang aso na hinayla palabas ng amo mo. Tandaan mo, huwag kang basta-basta magsalita. Napakabastos mo. Sa susunod, wala nang magpapakita sa'yo ng ganitong pagpaparaya. Ang taong ito, gwardya, wala siyang imbitasyon. Pero nagkakagulo pa rin siya dito. Tingnan mo ang ginawa mo sa bisita ni Ginoong Song. Ano ang nangyari sa kanya? Ginoo, malubha ba ang iyong sugat? Kailangan ba nating tumawag ng ambulansya? Bulag ka ba? Naputol na ang daliri. Dali-daling dalhin ang batang ito. Iposas mo siya para sa akin. Sisirain ko siya ngayon. Oo. Walang dahilan ang batang ito para galitin ako. Malinaw na sinasampal niya si Ginoong Song. Ginoo, pwede ko bang makita ang iyong imbitasyon? Mukhang hindi ito pwede. Wala akong imbitasyon. Narinig mo ba? Wala siyang imbitasyon. Nandito siya para manggulo. Ano pang hinihintay mo? Hawakan niyo siya para sa akin. Tinitingnan ko kayo. Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Siya ay tao ko.
Sino ito? Ang ganda niya. Hindi mo ba siya kilala? Ang anak na babae ng pamilya Lan. Ang Ice Rose ng Pinghay. Ganun ba? Ang ganda talaga. Narinig ko ang Lan Group. Kamakailan ay nakaranas ng hindi maliit na problema. Ang Ice Rose na ito na may tinik. Baka mawalan na ng proteksyon. Siya ay dinala ko. Kayo. May reklamo ba kayo? Binibining bay. Paumanhin. Ako'y walang mata para makakita. May reklamo ako. Bata, may tapang ka. Hindi ba magaling kang makipaglaban? May 20 tao pa ako sa labas. Kung kulang, tatawag pa ako ng iba. Ah, hindi ba? Ang batang ito, pati ang anak ng pamilya Liu ay naglakaslog siyang labanan. Sino ba ang batang ito? Napakawalang takot niya. Ang pamilya Liu ay hindi. May kukumpara sa 2 taong nasa lupa. Ginoong Liu, magpakalma po kayo. Sa huli, ito ay piging ni Ginoong Song. Dahil dito, pigang ito ni Ginoong Song. Kaya hindi siya maaaring manatili rito. Kung siya ay magkasala kay Ginoong Song. Wow. Tapos na. Ang batang ito. Siguradong patay na siya. Oo nga. Kung magkasala siya kay Ginoong Liu. Sa Pinghay, wala na siyang lugar dito. Baka pati ang pamilya Lan ay madadami rin sa kapahamakan. Mukhang, ako ay masyadong naging maawin noon. Kaya nagkaroon ka ng ganitong maling pag-unawa. Ikaw ang hepe ng seguridad. Ako ay sinaktan ngayon. Hindi ba dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Ginoo, paumanhin. Ito ay piging ni Ginoong Song. Pakiusap, umalis ka na ngayon din. Sinabi ko na, siya ay tao ko. Pati ba ako? Palalayasin mo rin. Binibining Lan, huwag mo akong pahirapan. Anong nangyari? Ginoong Liu, sino ang ganito ka walang pakialam? Na naglakaslog na salungatin ka? Kung Jin, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakita si Ginoong Liu? Nasugatan ba ang kamay mo? Hindi mo pa ba hinuhuli ang salaril? Hulihin mo siya. Tagapamahala Kui. Ito, hindi yata ito maganda. Anong masama dito? Ako ang bahala kung may mangyari. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang galawin siya. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang magtatangkang galawin kahit isang hibla ng kanyang buhok. Wow! Malaking tao pala siya. Bakit siya nandito? Si Ginang Qiu pala. HMPH. Ginang Qiu. Bakit ka nandito? Nasaan ang suot ni Sikit? Bakit hindi mo ito suot ngayon? Ginang Qiu. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Talagang tadhana ito. Yung suot na ibinigay mo sa akin. Hindi sinasadyang nasira. Ay, hindi ba't isang suot lang naman iyon? Bukas, ipapakuha ko kay Xiaodu. Bibigyan kita ng card. Pumili ka ng gusto mo, kahit ano. Ginang Qiu, napakabait mo naman. Sikit, kailangan na nating umalis. Binibining Lan, pakiusap, huwag kang umalis. Ginang Qiu, mayroon pa bang ibang bagay? May isang bagay. Gusto kong makipag-usap kay Binibining Lan. Oo, pakiramdam ko, si Kit ay parang matagal ko nang kilala. Hindi ko alam. Maaari bang si Binibining Lan magparaya kahit masakit? Ginang Qiu, ano ang nais mong gawin? Gawin mo na lang ang nais mo. HMPH. Boss, gusto mo na ba akong talikuran? Ay, Ginang Qiu. Si Punong Lan ay mabuti sa akin. Huwag ka nang mag-alala. Palem. Hindi ba mahilig kang makipaglaban? Si Du. Ngayon, samahan mo sila at maglaro ng maayos. Ginang Qiu, nagkamali kami. Talagang nagkamali kami. Patawarin mo na kami. HMPH. Ginang Qiu, maawa ka. Ay Lanzong, galit ka ba? Ano ang sinabi ko sa'yo bago tayo pumunta? Sinabi mo sa akin, maging mapagpakumbaba, gawin ang tama. Pagdala sa'yo dito ay isang pagkakamali. Umalis ka na. Ay, Lanzong, hindi ako pwedeng umalis. Kailangan kong protektahan ang iyong kaligtasan. Sa tingin ko, mas ligtas ako ngayon kung wala ka. Mas ligtas ako. Ay nako, alam ko na ang mali ko, babaguhin ko. Hindi na ako lalaban. Hindi na ako sisigot. Hey, sige. Tigilan mo na yan. Huwag mo akong lokohin. Talagang alam ko na ang mali ko. Kung gusto mong patawarin kita, pwede naman. Simula ngayon, ayoko nang marinig ang boses mo. Si Lanzin, mahigit 9 araw na tayong hindi nagkita. Ito ay espesyal na. Pinili kong rosas para sa'yo.
Ay, wow, ang bango ng bulaklak na ito. Sayang, si Lanzong natin ay may allergy sa pollen ng bulaklak. Sino ka? Kahit bulaklak ni Song Gangzi, naglakaslog kang agawin. Gusto mo bang mamatay? Ay, umatras ka. Si Song Shu, siya ay tao ko. Siya ay tao mo. Oo, sige, mabuti naman. Ako ang huli nang bumalik. Boss, huwag kang magalit. Hehehehe, ang tagal nating hindi nagkita. Hahaha. Ayos ka, bata. Ang yaman mo pala. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Natatakot ka ba sa akin? Na baka nakawan kita. Ay nako, kuya. Hindi mo rin naman ako tinanong dati. Hindi mo ako masisisi dyan. Ikaw, yung sinabi mo sa akin dati, tungkol sa pagbibigay mo sa akin ng supercar. Tutuperin mo pa ba? Syempre, kuya. Basta gusto mo. Kukunin ko ang sikat na kotse para sa'yo. Sige. Paano? Xiao Shu, ha? Ang galante mo naman. Bigyan mo rin si ate ng kotse na magagamit. Ate, paano ka nakarating dito? Kayo dalawa. Anong relasyon nyo? Oh, siya ang ate ko, si Song Ning. Xiao Hu, hindi mo na ba ako nakikilala? Ate, kilala mo si boss. Syempre naman, siya ang nagligtas sa buhay ko. Naisip mo na ba na magpalit ng business partner? Ang ibig sabihin ni Madam Kiyu ay, hehe, ganito kasi yan. Kamakailan lang, gusto kong pumasok sa industriya ng logistics. Hindi ko alam kung interesado si Lanzong sa logistics ng Pinghay. Sa lupa, ang pamilya Liu ang may hawak. Sa transportasyon sa tubig, ang pamilya Song ang may hawak. Sa air cargo lang, hindi pwedeng isang pamilya lang ang magdomina. Si Madam Kiyu, gusto niyang magsimula sa aspetong ito. Sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Gusto kong magtayo ng isang logistics company. Nais kang imbitahan. Sumali sa negosyo, Blue Boss. Hindi mo kailangang gumastos ng kahit isang sentimo. Dahil pinahahalagahan ang kakayahan ni Blue Boss. Ang pagmamayari ay maaaring hatiin sa 4 na bahagi. Kukunin ko ang 40%. Ang natitirang 60%. Ikaw, si Xiao Shu, at si Xiao Hu ay pantay na maghahati. Hihihi. Ano sa tingin mo? Sige, pag-iisipan ko muna. Kung ganoon, maaga kong binabati ang ating masayang pagtutulungan. Hello, Blue Boss. Bumalik na si Ginoo. Pinapabalik ka na agad. Paumanhin, aalis na muna ako. Aalis na rin kami. Oo, Blue Boss, sige lang. Kuya Blue, hindi na nagpaalam, dumating na lang. Pasensya na sa abala. Paano naman mangyayari iyon? Chairman Lee, isang abalang tao na tulad mo. Gustong mag-imbita ang iba, pero hindi nila magawa. Oy, Boss Wang, nandito rin kayo. Ang simpleng tahanan ko ay nagningning dahil sa inyo. Ha ha ha. Anong oras na ba? Huwag na kayong magpakita ng kayabangan. Chairman Blue, pakiusap. Patawarin mo kami ng anak ko. Oy, Boss Lee, pakiusap. Ipaliwanag mo. Ano ba ang nangyayari dito? Kayo, hindi pa ba kayo luluhod? Hindi ko na itatago. Ngayon, dinala namin ang aming anak na lalaki upang humingi ng tawad ng personal. Oo nga, ang sutil na bata sa aming pamilya ay nakasakit sa inyong anak na babae. Napagsabihan ko na siya. Kaya naman, hinihiling ko kay Ginoong Lan na patawarin kami. Oo, tama. Pakiusap, patawarin niyo kami, Ginoong Lan. Xiao Zin, halika rito sandali. Itay, wala akong kinalaman sa bagay na ito. Ginoong Lee, ang taong dapat niyong hingan ng tawad ay mali ang napili niyo. Binibining Lan, ang ibig mo bang sabihin? Maaari mong tanungin ang iyong anak na lalaki. Xiao Yan, ano ba talaga ang nangyari? Kung hindi mo pa rin sasabihin ang totoo, umalis ka sa bansa at huwag nang bumalik kailanman. Itay, nagkamali ako. Ang aming inabala ay ang bodyguard ni Binibining Lan. Bodyguard? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Totoo ito. Isa siyang napakabatang bodyguard na ang pangalan ay Zhang Xiaohu. Si Ginang Kiyu ang nagtatanggol para sa kanya. Kuya Lan, hindi ko alam kung ang taong ito na si Zhang Xiaohu ay naririto ba. Oy! Ginoong Lan, ano po ang inyong utos?
Kailangan ba? Napaalisin ko silang lahat. Xiaohu, huwag kang magulo. Narito sila upang humingi ng tawad sa'yo. Sigurado ba kayo na hindi kayo nagkamali? Isa lang akong simpleng gwardya. Ano bang nagawa ko para ang isang malaking tao sa Pinghay ay humingi ng tawad sa akin? Ginoong Zhang, ako si Li Yunjia. Ako ang may-ari ng Lee's Jewelry. Ang anak kong lalaki at ang ilan niyang kaibigan. Pasensya na. Naabala kayo. Ngayon, sinadya kong isama siya para humingi ng tawad sa inyo. Wala na. Ganito lang ba kayo ka-simple na magsabi ng tawad sa akin? At tapos na. Ano bang tingin nyo kay Zhang Xiaohu? Anong klaseng tao nyo ako tinuturing? Chairman, mga kaibigan mo sila. Ikaw na ang bahala sa kanila. Ako, may iba pa akong gagawin. Pasensya na, hindi ko kayo masasamahan. Sandali lang. Ginoong Zhang, may isa pa akong bilya sa labas ng lungsod. Halaga nito ay 8 milyon. Kung mapapatawad nyo kami, ang bilya na ito ay magiging sa inyo. Napakagalante ni Boss Zhao. Ha, ibig sabihin, pumayag na kayo. 同意啊，当然同意。 Ginoong Zhang, may isa rin kaming bilya sa timog na bahagi ng lungsod. Ha, tama na. Napakawalang puso naman ang ginagawa nyo. May bahay na ako. Kung ganun, bibigyan kita ng kotse. Ayoko. Ganito kasi. Dati kasi, si Song Shu ay nagbigay sa akin ng isang sports car. Ginoong Zhang, nandito rin kami ng may sinseridad. Ganito na lang, may isa pa akong tindahan sa North Street. Halaga nito ay higit sa 10 milyong yuan. Ano sa tingin mo? Ay, Boss Wang, napakagalang mo naman. Sa hinaharap, magtulungan tayo ng maayos. Ginoong Zhang, may anak akong babae. 21 taong gulang na siya ngayong taon. Napakaganda niya. Ano? Ginoong Lee, naiintindihan ko ang mabuti mong intensyon. Pero, bata pa ako. Sa tingin ko, mas dapat kong unahin ang aking karera. Ayos lang, makapaghihintay ang anak kong babae. At handa akong magbigay mula sa Lee Group ng 10% ng shares. Bilang dote, ano sa tingin mo? Ginoong Lee, ang pilit na pakwan ay hindi matamis. Itigil na natin ito. Walang problema. Kapag nagbago ang isip mo, Ginoong Zhang, mananatili ang pangako ko magpakailanman. Bukod pa rito, may bodega ako sa hilagang bahagi ng lungsod. Isang bodega. Ginagamit ito para magimbak ng hilaw na jade. Pero hindi na ito nagagamit ngayon. May natitira pang maraming jade sa loob. Ibibigay ko na rin ito sa iyo. Salamat, Ginoong Lee. Hello, Xiaohu. Tumawag ka sa akin ng ganito kalate. Baka nagbago ka ng isip. Gusto mo na bang sumama sa akin? Ginang, Kiyu, tawagin mo akong ate. Si Ate Songning. Ako naman. Gusto kong tulungan sina Li Fei at ang iba pa. Humingi ng pabor. Huwag mo na silang palayasin sa Pinghay. Ha, ito lang ba ang tungkol dito? Tinakat ka ba nila? Hindi tama. Siguro binigyan ka nila ng pabor. Tama ba? Ay, Ate Songning, talagang magaling ka magbasa ng sitwasyon. HMPH. Ganito na lang. Pantay na hatian kapag nagkita. Ang pabor na nakuha mo, hatiin mo sa akin. Tapos na ang usapan natin dito. Ate Songning, ikaw na may malaking negosyo at yaman. Bakit mo pa ako agawan ng kabuhayan? Bibigyan kita ng 5 segundo para mag-isip. Ay, sige. Susundin ko ang lahat ng sinabi ni Ate Songning. Sige na, tungkol dito. Tapos na ito. Maraming salamat, Ginoong Zhang. Tumayo ka. Salamat, Ginoong Zhang. Salamat, Ginoong Zhang. Zhang Xiaohu, paano ka ba magtrabaho? Boss Lan, bakit? Ginawa kitang leader ng grupo, pero palaging late at maagang umuwi. Sa dami ng tao, ganito ka ba magtrabaho? Ha, tatawagan ko si Shuyang ngayon. Nakontak ko na siya. Hindi niya sinasagot ang tawag. Ano? Siguradong may nangyari. Bilisan mo. Anong nangyari? Hindi ko alam. Ilabas muna ang mga tao. Sige. Tatawag na ako ng ambulansya ngayon.
Hintayin natin sa ospital. Kapag natapos ang pagsusuri, malalaman natin ang resulta. Huli na ang lahat. Anong gagawin natin ngayon? Kontakin mo ang driver ngayon. Pumunta sa Huchuntang. Sige. Hello. Ying Ying. Anong nangyayari sa ibaba? Bakit ang ingay? Lanzong. Ang mga bodyguard na hindi pumasok. Lahat sila nasa dormitoryo. Nalasan sila. Si Xiaohu ngayon. Dinadala sila sa emergency. Bilisan mo at tingnan mo. Tara na. Lanzong. Wala ng tao. Tawagan si Xiaohu. Oo. Walang sumasagot. Tawagan si Tiyong Li. Oo. Hello, Tiyong Li. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Nasaan ka? Mga miyembro ng security team. Kalahati sa kanila ay nalasan. Papunta kami ngayon. Sa daan papunta sa Huichuntang. Pupunta kami sa Huichuntang. Huwag kayong pumunta. Sabihin kay Punong Lan. Manatili ng maayos sa kumpanya. Huwag pumunta kahit saan. Sige. Punong Lan, mas mabuti pang makinig muna tayo sa sinasabi nila, bumalik, at magbigay ng utos. Sabihin sa lahat ng security, magpatrolya ng walang palya, at saka, mga kahina-hinalang tao, hindi dapat makapasok sa kumpanya. Oo. Hindi kayo pwedeng umakyat, tumahimik ka. Sino ka? Paano ka nakapasok sa Huichuntang nang walang pahintulot? Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa pagpapagamot? Dr. Zing, pumunta ka agad at tingnan mo. Buhay ng tao ang nakataya. Nalasan siya. Masyado nang matagal ang lumipas na oras. Lumagpas na sa pinakamainam na oras para sagipin siya. Sino ang nagsabi sa'yo na umakyat ka? Ikaw ba ito, Ginoong Zhang? Matagal ko nang gustong pumunta sa Land Group para bisitahin ka. Pupunta ako para ipaalam ito sa aking ama. Pakitulungan mo muna akong magpakulo ng gamot. Pakuluan ng gamot at ihanda ito. Ginoong Zhang, gusto niyo bang gamutin ang lason nila? Baka kulang na ang oras. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Nasaan? Nasa silid na iyon. Maghanap ng tao para bantayan ng init. Pakuluan sa malakas na apoy. Bawasan ang tubig ng kalahati. Pagkatapos, ilagay ang natitirang mga halamang gamot. Pakuluan hanggang maging isang mangkok. Sige. Ginoong Zhang, huwag kayong mag-alala. Bilisan ang pagkulo ng gamot. Dali. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko akalaing ganito kalala. Off. Ginoong Zhang, ang pamamaraan ng siyam na karayom ay ubos lakas. Magpahinga muna kayo. Hindi na kailangan. Pakikuha pa ng ilang karayom. Sige. Maliit. Kapatid na maliit. Pwede ba akong tumulong? Pwede kang tumulong. Pero huwag kang manggulo, ha? Ikaw, paano mo kinausap si Matandang Zing? Ay, tumahimik ka. Unahin ang pagligtas sa tao bago mag-usap. Guro, Ginoong Zhang, handa na ang gamot. Pakainin na agad. Kapatid na maliit, kakacheck ko lang. Ang mga katawan ng mga pasyenteng ito, napansin kong malala na ang pagkalason nila. Pero sa loob ng kanilang katawan, may natitirang mahinang enerhiya ng buhay. Protektahan ang puso. Siguradong ikaw ang nagbigay lunas dito, hindi ba? Oo, ako nga. Ay nako, kahit ganito, hindi ko pa rin ito naisip. Mayroon bang magandang race eta na maaaring magdulot ng paggaling? Hindi kailangan ng paggaling. Tradisyonal na medisina. Basta maalis ang lason sa katawan. Matutunaw ito. Noong tinuruan ako ng aking guro ng medisina, ang madalas niyang sinasabi ay ang pagiging malikhain. Ang tradisyonal na medisina ay maaaring mabagal o mabilis sa paggamot. Kaya nga, dapat nating unahin ang pag-alis ng sakit ng pasyente. Pagkatapos ay maghanap ng paraan para gamutin ang sakit. Natuto ako. Kamangha-mangha, nabawasan na ang lason. Kaibigang Zhang, sa susunod na paggamot, ano sa tingin mo sa race eta na ito? Ano ang masasabi mo?
Matandang Zing, sa susunod na paggamot, ikaw na ang bahala dito. May kailangan akong gawin ngayon. Lalabas muna ako sandali. Sige, sige, sige. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kuya Hu, bumalik ka na. Shu Yang, kumusta sila? Wala namang malubhang nangyari sa kanila. Makakabalik na sila sa loob ng ilang araw. Ay nako, mabuti naman, mabuti naman. Nag-alala kami ng sobra. Matandang Do, ang mga tao sa pintuan. Bakit parang hindi pamilyar ang mga mukha nila? Sila. Bagong kinuha ng mga gwardya. Noong nakaraang buwan. Hindi ba may ilang kapatid na umalis sa trabaho? Plano ko sanang ipaalam sa nakatataas na magdagdag ng ilang tao. Hindi ko akalain na ang departamento ng HR ay nagpadala na ng mga tao kahapon. Ang bagong gwardya. Oy, Kuya Hu, anong nangyari? Wala naman. Pupunta na muna ako. Sila ay nasa kama. Nagpakita ng sintomas ng pagkalason. Ipinapakita na ang salarin ay mula sa kalagitnaan ng gabi pumasok. SSS. Nasaan ang pinagmulan ng lason? May natuklasan ba? Wala pa sa ngayon. Puntahan natin ang itaas. Sige. SSS. Nakalak ang pinto. Tatawagin ko si Matandang Do para dalhin ang susi. May bakas ng pagpilit sa lock ng pinto. Bagong-bago. Tinatayang nangyari ito sa nakaraang 2 araw. So? 3 segundo para buksan ang lock. Hindi kaya profesional ang taong ito. Talagang mula sa vent ang lason. Ay, Tiyong Lee. Pakisuri ang CCTV. Gusto kong malaman kung sino ang umakyat sa rooftop kagabi. Suriin lang ang mga nangyari sa gabi. Bakit hindi sa araw? Pinagdududahan mo ba ang aking profesional na kakayahan? Pag-isipan mo, sa pagiging alerto ni Shu Yang, sino ang makakagawa sa kanila nang hindi nila namamalayan ang bagay na ito? Maliban na lang kung hintayin natin silang makatulog. Kaya hindi ito maaaring gawin sa araw. May taong nagtatago rito. Hindi ko akalaing bihasa ka rin pala. Marami ka na sigurong nagawang masama. Ano? TSS. Umalis ka. Sige na. Magmadali ka at suriin ang mga CCTV. Pupunta ako sa opisina ni Punong Lan. Sige. Xiaohu, sa wakas, nakabalik ka na. Lalabas si Punong Lan. Lalabas. Hindi ba sinabi ko na, huwag mo siyang hayaang gumala kung walang dahilan. Xiaohu, mukhang medyo lumalaki na ang ulo mo. Si Punong Lan ang tunay nating amo. Ano man ang sabihin niya, sundin lang natin. Sige na nga, ako na ang magmamaneho. Nasaan ang kotse ko? Sira na. Pero pinadala ko na ito para ipaayos. Ano? Mas maluwag ang loob ng kotse ko. Mas komportable itong sakyan. Ang pinakamahalaga, bulletproof ang kotse na ito. Kahit na may ilang mga tampok na hindi magagamit. Punong Lan, dito na lang tayo sumakay sa sasakyang ito. Mukhang matibay ito Sige, tara na. Xiaohu, huwag mag-alala. Kumusta na ang kalagayan nila ngayon? Wala na masyadong problema. Pagkalipas ng ilang araw, makakabalik na sila sa trabaho. Paano sila Nolleson? Nalaman na ba kung ano ang dahilan? Ipagkatiwala mo sa akin, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, may pinaghihinalaan na ako. Pero, wala pa akong tiyak na ebidensya. Tao nga ba ang may kagagawan? Anong nangyari? Zhang Xiaohu, lumabas kayo ni Binibining Yingying. Oo nga, huminto ka. Bilisan mo, huminto ka. May gumawa ng kalokohan sa sasakyan ni Binibining Yingying. Ano?
Sino ang nagsabing ang minamaneho ko ay sasakyan ni Punong Lan? Nakita ba ng malinaw ang tao? Hindi. Mahigpit ang pagkakakubli ng kabilang panig. Walang nakita ang surveillance kagabi. Kung ganun, tulungan mo muna akong bantayan ng isang tao. Si Jiang Yan mula sa HR department. Sige. Xiaohu, ibig mong sabihin, may problema si Jiang Yan. Hindi ko sinabi yan Iniisip ko lang, na siya ay pinaghihinalaan sa ngayon. Ano ang dahilan? Mabilis na negosyo. Alam mo ba ang tungkol sa kumpanya natin? May 5 bagong dumating na gwardya. Ang mga tauhan ay nire-recruit. Ang desisyon ay mula sa departamento ng HR. Hindi ko rin alam ang mga detalye. Itong mga taong ito, sinuri ko sila ng malapitan. Mga eksperto sila sa paggamit ng baril. At ang edad nila, nasa 20 ilang taon pa lang. Madalas na silang humahawak ng baril. Siguradong hindi sila galing sa militar. Kaya malamang sila ay mga mamamatay tao. Binibining hinghing. Binibining hinghing. Natutunan na nilang sumagot ng mabilis. Ugali, sinasabi mo ba na ang taong naglagay ng lason dati ay sila rin? Posible. Paano mo nalaman na maaga silang gumawa ng kalokohan sa sasakyan natin at pinalitan pa ang sasakyan? Ganito kasi. Ang masasabi ko lang, sa totoo lang, gusto ko lang magpasikat kay Punong Lan. Magpakitang gilas ng maayos. Hindi maganda. May panganib. Xiaohu, anong gagawin mo? Shang Ying, HMM. Ang katawan ng sasakyan na ito, pati ang salamin ng sasakyan, ay bulletproof. Oo, huwag kang mag-alala. Maliban na lang kung gagamit sila ng mabibigat na armas. Punong Lan, manatili kayo sa loob ng sasakyan. Bababa ako para ayusin siya. Zhang Xiaohu. Punong Lan, hindi naman tayo mamamatay dito, di ba? Zhang Xiaohu, huwag na huwag kang magkakaroon ng problema. Xiaohu, may nangyari ba sa'yo? Nasugatan ka ba? Anong klaseng tanong yan? Wala namang mangyayari sa akin. Mabuti kung hindi ka nasugatan. Kung hindi, magpatingin na lang tayo. Mauna na kayong umuwi. Paano naman ako? Pupunta ako sa Huchentong mamaya. Sige, pumunta ka na. Sige na nga. Gising ka na. Bakit mo ako dinala rito? Huwag ka nang magkunwari, Zhang Xiaohu. Kung hindi dahil sa'yo, paano mabibigo ang plano namin? Sino ka ba talaga? Bago ka magtanong sa iba, hindi ba dapat ipakilala mo muna ang sarili mo? Hindi ko talaga alam kung anong meron ng pamilya Lan na maganda. Bakit kailangan pa ang buhay nilang mag-ama? Hindi mo kailangang pilitin akong magsalita. Sa totoo lang, ang tunay mong pagkatao ay hindi ko naman masyadong iniintindi. Sa huli, kamatayan din ang kahahantungan. Kung ganun, bago ako mamatay, pagbigyan mo na lang ang aking kuryosidad. Ang hiling mo ay aking tutuperin. Pero hindi pa ngayon. Hintayin nating matapos ang tungkol sa pamilya Lan na mag-ama. Saka kita bibigyan ng sagot. Ate, dumating na ang kanilang sasakyan. Kikilos na ba tayo? Sigurado bang sila iyon? Hindi ko makita ng malinaw. Pero ang nagmamaneho ay ang driver ni Lan Zonpong. Siguraduhin ang target. Patayin agad. Sige, boss. Hindi ko inakala. Nasa mata ng pamilya Lan na mag-ama. Mahalaga ka pala. Talagang pumunta sila para iligtas ka. Ikaw na isang napakagandang babae ay mawawala na lang ng ganon-ganon. Kailan ka? Tao. Hinahanap mo ba ito? HMP. Boss. Wow. Ying, bakit ka nasa labas? Si Lan Zong ay nasa loob. May bisita siya. Kasalukuyan siyang nag-aasikaso. Oh, Xiaohu, ang Lan Group ay posibleng mabangkarote na. Ano? Paano nangyari ito? Anong nangyari? Ang Liu Group, ngayon ay, itinigil na ang pakikipagtulungan sa atin. Pati na rin ang mga minahan na mineral.
Wala nang paraan para maipadala ang mga ito. Kapag dumating ang oras, hindi lang tayo kailangang magbayad ng napakalaking halaga ng multa, kundi pati ang buong land company ay mababankrupt. Paano nangyari ito? Sino ang nasa loob ng opisina? May dumating mula sa pamilya Liu. Si Qiu Yuzhan mula sa kabisera. Binyantaan si Lanzong. Sinabi na ipasa natin ang mga minahan. Hindi ito tama. Xiaohu, huwag kang magpadalos-dalos. Ayos lang. Hindi ako ganoon kadaling magpadalos-dalos. Sige. Pasok. Boss, may bisita po kayo. Hey, parang pamilyar ito. Xiaohu, nakalimutan mo na ba ang Song Family Manor? Oh, kaya pala. Yun pala ang baboy na marunong maglakad ng tuwid. Haha. Lanzong, ito ay si Qi Xiao. Siya ay si Zhang Xiaohu. Siya ay tagapagbantay ni Lanzong. Bodyguard. Kumusta? Ako si Zhang Xiaohu, tagapagbantay ni Lanzong. Personal na bodyguard. Ginoong Zhang. Sa tingin ko, hindi lang siya simpleng bodyguard. Ganun lang baka simple. Talagang magaling si Ginoong Qiu. Sa totoo lang, may isa pa akong pagkakakilanlan. Ako ang pinuno ng grupo ng mga tagapagbantay ng Land Group. Kapitan ng mga bodyguard. Hehe, Qi Xiao. Xiaohu. Siya ang aking kasosyo. Kasosyo. Lanzong. Huwag kang magbiro. Isang hamak na bodyguard. Paano siya magiging kasosyo mo? Sa tingin ko, ang pamilya Lan ninyo ay malapit nang bumagsak. Qi Xiao. Sa tingin ko, tayo at sila, wala nang dapat pag-usapan. Nagdala tayo ng pondo ng may mabuting intensyon. Pero hindi nila tayo pinapansin. Huwag mong isipin na hindi ko ito nakikita. Gusto mo lang manggulo. Ano ba ang balak mo, Zhang Xiaohu? Sasabihin ko sa'yo, darating ang araw na iiyak ka rin. Ang pamilya Lan, malapit nang magwakas. Grabe. Ano bang problema ng batang to? Bakit bigla na lang nananakit? Kahit sa kabisera, ang mga anak ng mayayaman, hindi naman ganito kayabang. Lalo na, ang impluwensya ng pamilya Liu sa Peace Ocean, ay hindi rin basta-basta. Zhang Xiaohu, hindi pa tapos ang usapan na to. Ang mga tao ko ay nasa ibaba lang. Aakyat na sila kaagad. Kung matapang ka, huwag kang tumakbo. Ako, Xiaohu, bumalik ka. Qiu Zhang, pasensya na po talaga. Hindi ko po kayo natakot, di ba? Pero sa susunod, sa pagpili ng mga kasosyo sa negosyo, siguraduhing pipiliin ang mga maaasahan. Huwag kayong kukuha ng ganitong walang silbi at puro abala lang. Ikaw. Sa totoo lang, ang estilo ni Ginoong Zhang sa paggawa ng mga bagay ay talagang ikinagulat ko. Pero, nagbigay rin ito sa akin ng leksyon. Sa susunod na maglakad-lakad ako sa Peace Ocean, kailangan ko talagang may kasamang bodyguard. Qiu Ginoo, ang sinabi mo ay tama naman. Sa Peace Ocean natin, lahat ng klase ng tao ay narito. Mga traidor, mas marami pa. Lanzong, taos-puso akong gustong makipagtulungan sa inyo. Kung hindi tayo magkasundo sa presyo, maaari pa naman nating pag-usapan ulit. May gagawin pa ako ngayon, kaya mauna na ako. Narito ang aking calling card. Unang beses sa Peace Ocean. Pakiusap, alagaan nyo kami. Qiu Zhang, mag-ingat sa pag-alis. Qi Xiao, hintayin mo ako. Uy. Kumpanya ng logistic ni Qiu Yuzhan. Ano ang ginagawa mo? Xiaohu, ang pamilya Qiu ay isang kilalang pamilya sa kapital. Si Qiu Hai, ang pinuno, ay nagsimula sa negosyo ng logistic tungkol kay Qiu Yuzhan. Siya ang direktang apo ni Qiu Hai. Ang pagpunta niya sa Peace Ocean sa pagkakataong ito ay upang suriin ang kalagayan sa Peace Ocean. Sa kanyang pagdating, gusto niyang gamitin tayo bilang tuntungan. Hindi ba't dahil kay Liu Yong, ang pamilya Liu at pamilya Qiu ay may napakagandang relasyon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagpunta ay palaging tinutulungan ni Liu Yong sa likod ng eksena. Gusto niyang gamitin si Qiu Yuzhan upang pabagsakin tayo. Hindi ba't dahil din sa'yo? May sugat ako dito. Masakit ba? Hehe, niloloko lang kita. Sige na nga. Oy, Ate Yingying, Lanzong, ano man ang mangyari, huwag kang mag-alala. Iyak na tutulungan ko kayo upang malampasan ang pagsubok na ito. Anong magagawa mo? Kahit na ang pamilya Liu ay may relasyon sa atin, itinigil ang pakikipagtulungan. Pero Ate Songning, noong nakaraan, iminungkahi niya sa atin na magtatag ng sarili niyang transportasyon na ruta. Sa tingin ko, posible ito. Madali lang ang sinasabi mo. Ang pamilya Liu at pamilya Qiu sa Peace Ocean ay matagal nang nakapagtatag ng pundasyon.
Malaki ang kanilang impluensya. Siguradong gagawa sila ng hadlang. Kung gusto mong buksan ang rutang ito, hindi iyon posible. Tama ang sinabi ni Yingying. Pero, mayroon tayong isang truck ng mineral ngayon. Kailangan itong may padala sa loob ng 5 araw. Oras. Mukhang hindi aabot, kung sakali. Naibigay ito sa Yuzhan Logistics Company. Maglalakaslog pa kaya ang pamilya Leon na hadlangan ito? Ay nako, siguradong hindi nila magagawa iyon. Ay, Xiaohu, ano na naman ang iniisip mo? Hindi mo ba iniisip na naman na gamitin si Qiyu Yuzhan? Noong nakaraan, pinahiya mo siya. Ngayon, pupuntahan mo siya para makipagtulungan. Sa tingin mo ba, papansinin ka niya? Sa tingin ko, si Qiyu Yuzhan at si Liu Yong ay hindi magkapareho ng landas. Mukhang kailangan talagang tanggapin ang batang ginoo mula sa kapital. Ay, Lanzong, may kailangan akong gawin, lalabas muna ako. Qi Xiao, ito ang karaniwang ginagawa ni Zhang Xiaohu sa sitwasyon sa Peace Ocean. Ang kanyang mga nakaraang karanasan, halos imposibleng masiyasat. Pondo. Kawili-wili. Itong si Zhang Xiaohu. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang mataas na antas ng lipunan sa Peace Ocean. Sa isang paraan o iba pa, lahat ay may koneksyon sa kanya. Saan tayo pupunta ngayon, Ginoo? Pumunta tayo sa mansyon ng pamilya Song. Mula nang maghiwalay tayo sa kabisera, matagal na rin tayong hindi nagkita. Pagdating sa kanyang teritoryo, syempre, kailangang magbigay galang. Naiintindihan. Oo nga, matagal na rin tayong hindi nagkita. Song, kaibigan, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Mabuti, mabuti. Ikaw naman, bakit mo naisip ang pumunta sa Peace Ocean para maglibang? Maganda ang tanawin sa Peace Ocean. Maraming likas na yaman. Gusto ko lang manatili ng ilang araw pa. Oo, ayos ka, bata. Hindi mo sinasabi ang totoo, ano? HMP. Ha ha ha. Song, kaibigan, nagbibiro ka lang. Nandito ako dahil may isang bagay. Gusto kong itanong sa'yo. Anong bagay? Song, kaibigan, kilala mo ba si Zhang Xiaohu? Oh. Qiyu, saglit lang, sasagutin ko ang tawag. Oy, Song, may kailangan akong tulong mula sa'yo. Ang pamilya Qiyu mula sa kabisera. Dumating na si Qiyu Yuzhan sa Peace Ocean. Kaya mo ba siyang ayain na lumabas? Bibigyan ko siya ng isang selusalo para sa pagtanggap. Ano? Bilisan mo. Sabihin mo, magagawa ba ito? Syempre, walang problema. Oo, sige. Sige, ikaw na ang bahala. Sige, bababa na ako. Qi Xiao, tinanong mo ako dati tungkol kay Zhang Xiaohu. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. May ginawa ba ang taong ito na ikinagalit mo? Hindi naman. Nakakatuwa lang talaga ang taong ito. Gusto ko siyang mas makilala pa. Kung ganoon, Qi Xiao, bakit hindi mo siya kausapin ng harapan? Ang ibig sabihin ni Song Xiong ay kakarating mo pa lang sa Peace Ocean. Bilang host, nararapat lang na magbigay ako ng selusalo para sa iyo. Ganito, aayain ko si Zhang Xiaohu. Pumunta tayo sa Peace Ocean, sa pinakasikat na restaurant, ang Chang Shenglu, at mag-usap ng maayos ng harapan. Ano sa tingin mo? Talagang maingat mag-isip si Song Xiong. Ay nako, Blue, pinuno, Blue, pinuno. Ano ang nangyari? Bakit ka nagmamadali? Ang batch ng ating mga nakaraang na mineral. Ngayon ay pumayag na silang ipadala ito. Totoo ba? Oo, si Xiaohu mismo ang tumawag sa akin para sabihin ito. Napapayag na niya ang mga tao. Sige, napakaganda nito. Hindi ko akalain na ang pasaway na ito ay magkakaroon din ng araw na makakatulong siya. Oo, bilisan mong ipaalam sa Departamento ng Negosyo at makipag-ugnayan kay Qiyu Xiao. Sige, pero may isa pang bagay. Ang dalawang kilalang manggagamot na sina Dr. Do at Dr. Kang mula sa Beijing. Dumating na sila ngayon sa pangkalusugang retiro. Pati si matandang Zing mula sa Pinghai. Pumunta rin doon. Sa pangkalusugang retiro kung saan naroon ang ating ginang. Ang pangkalusugang retiro na iyon. Kailan? Ngayon mismo. Naroon na sila ngayon. Kung ganoon, Tara, pumunta na tayo. Sa pangkalusugang retiro.
Sige, ang konsultasyon ng mga eksperto sa pagkakataong ito, tinatayang makakatulong sa kondisyon ng kalusugan ni inay. Sa ilang paraan. Oo, pero si Xiaohu ay hindi pa dumarating. Huwag na natin siyang hintayin. Umalis na muna tayo. Hello. Ang angkang pangkalusugang retiro ba ito? Pupunta ako agad dyan. $80 mililitro. Magandang araw, Ginoo. Pakipakita po ang inyong pass. Pupunta ako sa loob para dalawin ng isang nakatatanda. Paumanhin, Ginoo. Ang pagpasok sa pangkalusugang retiro ay kinakailangang may pass. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi makontak. Ha, saan maaaring kumuha ng pass? Oh, kailangan ng pass. Kailangan munang maging miyembro ng retiro. Sige, gawin mo akong miyembro. Ang ordinaryong miyembro ay kailangang magdeposito ng 1 milyon. Ang premium na miyembro ay kailangang magdeposito ng 10 milyon pataas. Alin ang gusto ninyo? Pwede naman kayong mangagaw. Pero bakit kailangan pa ng membership card? Sige, saan ako magbabayad? Sumunod po kayo sa akin. Kuya Leo, ito si Ginoong Zhang. Sasamahan ko siya para magparehistro bilang miyembro. Sige, naiintindihan ko. Sige, babalik na ako sa pagbabantay. Ano ang gusto mong gawin? Magpaparehistro ako ng membership card. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Tumabi ka muna at maghintay. Xiao Liu. Kumusta na ang ipinagawa ko sa'yo? Maliit na bagay lang ito. Isang tawag lang ang kailangan mo. Pero nagpunta ka pa talaga ng personal. Kaya pala sinasabi nilang marunong kang makisama. Pero narinig ko, ang mga slot sa pangkalusugang retiro na ito, malapit nang mapuno. Ang mga card na kailangan ko. Huwag kayong mag-alala. Ang natitirang mga slot ay itatabi ko para sa inyo. Sige, sige, sige. Babalik na ako. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Ingat po kayo. Bumalik ka na. Sira ang computer ngayon. Hindi maayos ang mga transaksyon. Pwede bang maayos ang membership card ko? Hoy, hoy. Security, security. Anong balak mo? Bata ka. Alam mo ba kung anong lugar ito? Nagwawala ka rito. Naglakas-loob kang saktan ako. Siguradong lagot ka. Anong lugar ba ito? Sige, sabihin mo. Ang bayaw ko ay pinuno ng security department ng pangkalusugang retiro. Aba, natakot talaga ako. Aba, ang yabang mo naman. Mahilig kang tumawag. Ano? Sige, tawag ka ng tawag. Ayusin mo. Ayusin mo na ngayon. Hindi ba sira ang computer mo? Hindi sira. Pwede ko na itong ayusin ngayon. Akala mo ba tapos na ang usapan na ito? Hindi kita titigilan hanggat hindi kita napaparusahan. Hindi na ako si Liu Jia. HMPH. Hoy, Liu Jia. Anong meron? Wala namang problema, di ba? Bakit parang takot na takot ka? Wala namang problema. Ano po ang nais niyong ipagawa? Gusto ko lang magtanong. Nasaan ang mga pasyente na nagpapagaling dito? May daan sa likuran ng bundok. Sundan mo lang pataas. Pagdating mo sa dulo, makikita mo na. Salamat sa'yo. Ay, si Xiaohu nandito. Xiaohu, bakit ngayon ka lang dumating? Blue, pinuno. May dahilan kung bakit ako nahuli. Ayoko munang marinig ang paliwanag mo ngayon. Ay, anong nangyari? Blue, pinuno, bakit parang mukhang may mali? Kakapasok lang namin, pero inapi kami. Paano nangyari iyon? Kami ang unang dumating dito para magpakonsulta sa mga eksperto para sa ginang. Pero, itinulak lang kami ng mga iyon. Pinilit kaming paalisin. Itinulak. Pinalayas. Pinalayas kami. Ang mga bastos na iyon, minamaliit kami. Iniisip nila na ang pamilya Blue ay nagkasala sa mga taga-kabisera, sa mayabang na anak ng mayaman. Siguradong mawawala na sa kapangyarihan. Hindi nila kami binibigyan ng halaga.
Blue, pinuno. Kung inabi tayo, paano tayo hindi lalaban? Tutulungan kitang sagutin ito. Xiaohu, huwag kang magulo. Nagpareserba na ako sa 2 kilalang manggagamot. Tingnan mo agad. Lumabas na sina Dr. Do at ang iba pa. Bilisan mo, tingnan mo na. Hindi ko alam. Tapos na ang pagpupulong ng mga kilalang manggagamot. Nagkaroon na naman sila ng panibagong pag-aaral. Ano kaya ang makapangyarihang plano ng paggamot nila? Oo nga, sila. Bihira silang pumunta dito. Bilisan mo, anyayahan mo silang magbigay ng konsultasyon ngayon. Tara na. Matandang Du, matandang Kang. Ako si Lanzin ng Blue Group. Kanina lang, nakapagpareserba na ako sa inyong dalawa. Ngayon, maaari ba na sumama kayo sa akin upang tulungan ang aking ina? Ay nako, ang boss talaga. Nagdadala ng kilalang manggagamot para maghanap ng isa pang manggagamot. Binibining Lan, pasensya na. Maaaring ang 2 kilalang manggagamot ay hindi makakapunta upang magbigay ng konsultasyon sa iyo. Hindi ba ito ang pinuno ng pamilya Chen? Bakit siya nandito? Ito ang pinakamalaking pamilya sa Pinghay. 3 henerasyon na. Ang kanilang posisyon sa Pinghay ay nananatiling matatag. Hindi ko talaga akalain na pati ang pamilya Lan ay nagkaroon ng alitan sa kanya. Ginoong Chen, ang aking ina ay nasa koma ngayon. Pakiusap, bigyan mo kami ng kaunting konsiderasyon. Napakahirap naman ito. Nasugatan din ang kapatid ko. Kailangan din ng konsultasyon ng 2 eksperto. Liu Yong, ikaw pala, Kuya Chen. Sila nga, huwag niyong palampasin sila ngayon. Liu Yong, mukhang hindi ko pa sapat na naparusahan ka. Hindi pa rin sapat ang tindi. Ikaw. Kung wala kayong tutol, 2 eksperto, mangyaring magpatuloy. Sino ang nagsabing walang tutol? Sa lahat ng bagay, laging may nauuna at nahuhuli. Kung pupunta, dapat unahin muna ang aming pinuno na si Blue. 2 eksperto, saan ninyo gustong mauna? Matandang Kang, dahil mainit ang paanyaya ng pinuno ng pamilya Chen. Bakit hindi natin? Matandang Do, matandang Kang, kapatid sa pag-aaral. Bakit ngayon ka lang dumating? Hindi pa huli, hindi pa huli, hindi pa huli. Uy, kaibigang Zhang, nandito ka rin pala. Matandang Zing, ako naman, tinutulungan si Blue, para mag-imbita ng 2 eksperto. Ano pang hinihintay natin? Tara na, Tara. Sandali lang, kayo, talagang hindi ninyo binibigyan ng halaga ang pamilya Chen. Hindi ninyo kami pinapansin. Ay, kapatid sa pag-aaral. Sa tingin ko, mas mabuti na lang na, unahin ang paggamot sa kaibigan ni Ginoong Chen. Tutal, hindi naman ito magtatagal. Matandang Du, naalala mo pa ba? Sinabi ko na sa'yo dati, yung mataas na tao sa Pinghay, HMMM. Siya yung bihasa sa siyam na pamamaraan ng karayom. Ang dalubhasa sa larangan na iyon. Ako nga, talagang gusto kong bumisita. Siya nga ito, kapatid na bata. Imposible yan. Aba, niloloko ba kita? Hindi ka naniniwala, ikaw na ang magtanong. Matandang Du, ito ang medikal na tala ng nanay ko. Oo. HMMM. Ito. Ang nasugatang bahagi ng pasyente ay nasa ulo. Nasa koma siya at hindi nagigising. Nananatili siya sa gulay na estado. Sa ganitong sitwasyon, hindi angkop ang operasyon sa ospital. Konserbatibong paggamot, ang mas mainam. Oo, tama. Dati ko nang tiningnan si Ginang Lan. Sa kasalukuyang antas ng medisina, talagang wala pang magandang paraan ng paggamot. Nasugatan ang nervyo ng pasyente. Kahit ang mga kagamitan sa ospital ay hindi matukoy ang nasugatang bahagi. Bukod pa rito, napakatagal na ng panahon. Ang pisikal na kalagayan ay bumababa na rin. Sa paggamot, napakahirap talaga. Ano, kahit kayong dalawa ay walang magagawa. Kung ganun, ang nanay ko. Zin, may pag-asa pa ang nanay mo. Ano? Zhang Xiaoyu, sinasabi mo bang ang ganitong mga pasyenteng nasa gulay na estado ay maaari pang gumaling? HMPH, kabataan, napakayabang mo talaga. Sa tagal ko nang nagmanggamot, hindi pa ako nakakita ng ganito kaaroganteng tao. Oo nga, huwag mong isipin na dahil may kaunting alam ka, maaari ka nang magpakalat dito ng panloloko. Tumahimik muna kayong dalawa kapag nakita nyo na ang tunay na kakayahan ni Zhang Xiaoyu.
malalaman niyo rin. Xiaohu, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ito biro. 闹着玩。 Hindi sigurado. Kailangan munang suriin ang kalagayan ng pasyente. Miss Lan, ang kasanayan sa medisina ni Zhang Xiaoyu ay nasaksihan ko mismo. Lalo na ang siyam na pamamaraan ng karayom. Talagang napakahusay. Maaaring, mayroon talaga siyang paraan. Subukan mo. HMM. Kumusta? May paraan pa ba? Ay, ang pisikal na kakayahan ng pasyente, talagang bumaba na. Kahit na, araw-araw siyang minamasahe ng espesyalista. Wala pa rin itong epekto. Kaya, kailangang tulungan muna na maibalik ang pisikal na kalagayan at kakayahan ng pasyente. Unti-unting majay gising. Totoo ba? May pag-asa pa. Susubukan ko. Zhang Xiaoyu, pwede ba naming manood sa tabi mo habang ginagamot mo? Xiaohu, tingnan mo. Kapag ginagamot ko ang pasyente, hindi ko gusto na may nanonood. Pero para kay Lanzin, pwede kayong manatili. Ngunit, ang susunod na paggamot ng ginang, kailangan ninyong subaybayan. Ah, oo, tiyak yan. SSS. Ito, ang teknik na ito. Parang nakita ko na ito dati. Ay nako, pero hindi ko maalala sa ngayon. Ito, parang ito ay ang Wukangxi. Ang Wukangxi. Ang Wukangxi ay nilikha ni Huatwu noong panahon ng 3 kaharian. Paggalang, ito ay para sa pagpapalakas ng katawan. Paano ito? Naisama sa teknik ng masahe. Totoo nga, ito ay Wukangxi. Bukod pa rito, ginamit din ang estilo ng hilagang martial arts. Ang Ganzuhan ni Matandang Hong. Martial arts. Magaling. Hahaha, kapatid, talagang tago ang iyong galing. Ahahaha, nabuksan din ang aming mga mata. Formal na ipakilala. Ako si Dr. Du. Ito si Dr. Kang. Kami ay mga kapwa estudyante ni Matandang Zing. Hahaha. Nanay, magising ka na. Xiaohu, Matandang Zing. Nakita ko gumalaw ang daliri ni nanay. Bumubuti na ang kalagayan ng pasyente. Ang susunod ay ang paggamit ng 9 na karayom na pamamaraan. Ginang Blue, magising ka na. Mangyayari ito sa tamang panahon. Totoo ba? Kumusta? Ngayon, naniniwala ka na ba sa aking kasanayan sa medisina? Oo, naniniwala ako. Dapat matagal na kitang dinala rito. Salamat sa'yo. Pinuno Blue, maghanap ka agad ng tao. Sundin ang Race Eta at kumuha ng gamot. Ihanda ito agad. Huwag nang ipagpatuloy ang paggamit ng pamamaraan ng masahe bilang paggamot. Ang pisikal na kalagayan ng pasyente ay nanghihina na. Ang kakayahang makagalaw ay nasa sukdulan na. Kaya maaaring gumamit muna ng gamot para makatulong sa pagbalik ng lakas ng katawan. Dahil tapos na ang paggamot ni Zhang Xiaoyu, hindi na kami mang-aabala sa pagpapahinga ng ginang. Aalis na kami. Matandang Zing, mag-ingat sa pag-alis. Lanzin, nanay. Nanay, nagising ka na. Talagang kamangha-mangha. Sa buong buhay ko, hindi ko akalain na makakakita ako ng ganitong kahanga-hangang kasanayan sa medisina. Isa itong himala sa medisina. Zhang Xiaoyu, gusto kitang maging guro. Kung may magpapakumbaba, ako ang mauna. Hahaha. Xiaohu, mabuti na lang at nandito ka. Ang nanay ko, sa wakas ay nagising na siya. Lanzin, sinabi ko na sa'yo, basta nandito ako, walang anumang bagay na hindi ko kayang solusyonan.